Bagamat nahulog na siya sa mga kamay ni Jordan, bilang pangatlong yaong master ng pamilya Park, si Park Chan-yaong ay hindi pa rin matiis na mayabang nang kaharap si Jordan. Hehe, patayin mo ako. Maglakas loob ka ba? Kung papatayin mo ako, ang buong pamilya mo ng Steele ay ililibing sa akin. To tell you the truth, in 2 months, the Steeles will officially kick out from the 8 great families. Hindi lang ang Park family. Pumayag na ang 6 na pamilya. Kapag ang Steeles ay hindi na isang lihim na pamilya, hindi mo na matatamasa ang mga advance na mapagkukunan. Sa panahong iyon, ikaw ay nasa awa na ng iba. Ngayon, ikaw na dapat ang lumuhod at nagsusumamo sa akin na huwag kang putulin. Galit na galit si Jordan. Gusto niya talagang kunan ang Wii-starred na ito. Gayunpaman, si Jordan ay hindi isang padalos-dalos na 18 taong gulang na bata. Alam niya na kung papatayin niya si Park Chan-yaong, ang buong pamilya Steele, kasama ang kanyang lolo, magulang at mga kapatid, ay madadamay. Hindi niya magawang kumilos ng padalos-dalos at ilagay sa panganib ang kanyang buong pamilya. Kapangyarihan. Lakas. Kinasusuklaman ni Jordan ang kanyang sarili dahil wala itong mga bagay na ito. Kung gagawin niya, maaari niyang patayin si Park Chan-yaong nang walang anumang pag-aalala. Gayunpaman, bagaman hindi kayang patayin ni Jordan si Park Chan-yaong, marami pa ring paraan para pahirapan siya. Itinutok ni Jordan ang baril sa kanyang dumudugong guya at sinabing, Park Chan-yaong, tama ka. Hindi kita kayang patayin, ngunit sa tingin mo ba hindi ko na muling mabaril ang iyong paa? Kahit kailan, ang mga medikal na kasanayan ng pamilya Park mo ay napaka-advance. Dapat ay gumaling ka kahit 3 beses kitang barilin sa parehong lugar, di ba? Agad na nagpanik si Park Chan-yaong. Ano-anong ginagawa mo? Huwag kang magulo. Sa kabila ng kanyang panlabas na pagmamataas, si Park Chan-yaong ay natakot. Natakot siya na talagang mag-shoot ulit si Jordan. 2 beses na siyang binaril sa parehong lugar. Hindi na siya mabaril ulit. Ngumiti si Jordan, alam niyang natatakot siya. Huwag kang magulo. Nahuli mo ang biyenan ko. Paano ako hindi makikigulo? Sa pamamagitan nito, agad na pinagtibay ni Jordan ang isang postura ng pagbaril. Sasabihin ko sa iyo, ang iyong biyenan ay nasa aking eroplano. Magaling siya. Sa sobrang takot ni Park Chan-yaong ay nanginig ang buong katawan niya. Mabilis niyang isiniwalat ang kinaroroonan ni Marisa. Yun mumuso si Jordan. Bilisan mo at dalhin mo ako sa iyong eroplano. Sa pangunguna ni Park Chan-yaong, dumating si Jordan at ang iba pa sa eroplano ni Park Chan-yaong. Gaya ng inaasahan ni Jordan, stealth jet din ang eroplano ni Park Chan-yaong. Kung hindi tumulong si Lota na akitin si Park Chan-yaong, hinding-hindi siya mahahanap ni Jordan kahit hinanap niya ang buong mundo. Hindi sinundan ni Jordan si Park Chan-yaong sa kanyang eroplano dahil natatakot siyang magkaroon ng bitag. Sa sandaling ito, nasa ilalim ng hinlalaki ni Jordan si Park Chan-yaong. Ngunit madaling lumiko ang mga mesa kung sasakay siya sa jet. Dinisenyo din ang Zephyr 3 ng Jordan kasama ang safety protocol na yon. Maliban kung otorisado, lahat ng tagalabas ay papatayin sa sandaling sumakay sila sa Zephyr 3. Sabihin sa iyong mga tauhan na ilabas ang aking biyenan, utos ni Jordan kay Park Chan-yaong. Tumingin si Park Chan-yaong sa kanyang pinakamay kakayahang subordinate at sinabing, Sehon, ilabas mo si Marisa. Mabilis na sumakay si Sehon sa eroplano at binuhat si Marisa palabas. Ipinaliwanag ni Park Chan-yaong, kakainom lang ng biyenan mo ng pinakamahalagang gamot sa pagpapaganda ng pamilya namin Park. Pansamantala siyang walang malay ngunit ayos lang. Dahil nakita na niya ang epekto ng nakaraang inkwentro, alam din ni Jordan na ang gamot ng pamilya Park ay magpapatumba sa taong uminom nito. Agad niyang kinuha si Marisa kay Sehon at kumuha ng magbubuhat sa Zephyr 3. Wala pa ring balak si Jordan na pakawalan si Park Chan-yaong. Tinanong niya siya, may ginawa ka ba sa aking biyenan matapos siyang mawalan ng malay? Mayabang na suminghot si Park Chan-yaong. Anong klaseng tao ako sa tingin mo? Pagkatapos ng pagpanaw ng tatay ko, pwede na akong magkaroon ng kahit sinong babae na gusto ko sa mundo. Marami akong paraan para kusang lumapit sa akin ang mga babae. Bakit kailangan kong gumawa ng kasuklam-suklam na bagay? Tigilan mo na ako. Parang hindi nagsisinungaling si Park Chan-yaong. Mabuti pa kung ganoon. Kapag nalaman kong nilabag mo ang aking biyenan, puputulin ko ang iyong mga kamay. Si Park Chan-yaong ay napangiti din, wala akong ginawang masama sa biyenan mo.
Sa halip, binigyan ko siya ng hindi mabibiling gamot na makakapagpababa sa kanya ng 10 taon. Saka binaril mo na naman ako. Ako ang dehado. Ikaw ang nakinabang sa pagkakataong ito. Masungit na sinabi ni Jordan, kalokohan. Kung hindi ka matapang, hindi mo kailangang magdusa ngayon. Dinala mo ito sa iyong sarili. Si Park Chan-young ay talagang nagkamali at hindi makasagot. Tanong niya, tanungin kita, paano mo ako nagawang tambangan dito? May sinabi ba sa iyo si Lota? O tinakot mo ba siyang akitin ako? Nakilala mo ba ulit si Lota sa laro? Ano ang pinag-usapan niyo? Halatang may malasakit si Park Chan-young kay Lota. Ngumiti si Jordan. Tungkol sa pakikipag-usap ko kay Lota, ano ang kinalaman nito sa iyo? Galit na sabi ni Park Chan-young, how is it none of early business? Lota is my future wife. I can tolerate you shooting me, but you seduced and my future wife behind my back. Hinding-hindi ko iyon matitiis. Lalo na't nakipagsabuatan ka sa future wife ko para may pakana laban sa akin. Habang iniisip niya yon, mas lalong nabalisa si Park Chan-young. Kailangan niyang malaman ang totoo, kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Lota. Gustong pigilan ni Jordan si Park Chan-young, pero alam niyang kahit pigilan niya ito ngayon, tatawagan pa rin siya nito sa sandaling bitawan siya ni Jordan. Baka hayaan na niya si Park Chan-young na tawagin si Lota sa harap niya. Kung may nangyari, maaaring tumulong si Jordan na magsalita para sa kanya. Hoy Lota, si Chan-young. Bakit mo ginawa ito sa akin? Sa sandaling napunta ang tawag, ang ugali ni Park Chan-young ay tulad ng isang malungkot, heartbroken na lalaki. Si Lota ay isang inosenteng babae. Nang marinig niya ito ay agad siyang nalungkot. Chan-young, are you okay? Nangako sa akin si Jordan na hindi kanya sasaktan. Malungkot na sinabi ni Park Chan-young, talagang tinulungan mo siyang bitag ako. Akala ko gusto mo akong makilala. Alam mo ba kung gaano kita kagusto? Alam mo ba kung gaano kasakit ang puso ko na ginawa mo ito? Hindi na kinaya ni Jordan. Si Park Chan-young ay nakikihalubilo sa playboy na may harem na 3,000 babae, ngunit siya ay gumagawa ng kanyang sarili sa sobrang pagkagusto. Talagang walang kapantay ang mga hitsura ni Lota, ngunit si Park Chan-young ay sobrang nakakainggit ngayon. Hindi lang kagandahan ni Lota ang tinitignan niya, kundi pati na rin ang background ng pamilya nito. Ang pamilya Schmid ay palaging napakalihim. Sinasabing sila ang pinakamisteryoso sa 8 dakilang pamilya. Kung mas malihim ang isa, mas malakas sila. Sa panahon ngayon, ang mga mahihirap ay magiging desperado na umabot at bumuo ng mga alyansa. Ang mga mayayaman ay mananatiling nakatago at mapoprotektahan ang kanilang sarili. Sumakit ang puso ni Lota sa sinabi ni Park Chan-young. Pasensya na ni. Biglang nag-iba ang tono ni Park Chan-young. Darling, hindi kita masisisi. You're the most innocent and kindest girl in the world. Really, would you want to harm me? It must be that you starred Jordan who forced you to do this, right? Tell me, paano kanya pinilit? Naniniwala si Park Chan-young na malamang na natagpuan ni Jordan ang ilang lihim na kahinaan kay Lota upang i-blackmail siya sa pagtulong sa kanya. Kung alam din niya ang sikreto ni Lota, mas malaki pa ang tsansa niyang manalo dito. Hindi ako pinilit ni Jordan. He was willing to help me. Kaya naman pumayag ako. I'm sorry, T. Nagtataka si Park Chan-young. Sumasang-ayon na tulungan ka. Tulungan ka sa ano? Lota, anong tulong ang kailangan mo? Sabihin mo sa akin dali. Sinisi ni Park Chan-young ang sarili. Noong kachat niya noon si Lota, napansin na niya na medyo nalulungkot ito. Ngunit hindi niya ito tinanong kung kailangan niya ng tulong. At ngayon, natalo siya ni Jordan. Saglit na nag-alinlangan si Lota bago sinabing, nangako si Jordan na ilalayo ako sa aking pamilya at sa Switzerland bago ang seremonya ng aking pagdating sa edad. Natigilan si Park Chan-young nang marinig iyon. Nagtatakang tanong niya, gusto mong umalis sa pamilya? Bakit? Bakit kailangan mong umalis bago ang iyong ika-negatibo, 18 na seremonya ng pagdating ng edad? Hindi ba dapat ang seremonya ng pagdating ng iyong edad ay isang masayang kaganapan? Natagpuan ni Park Chan-young na medyo hindi maintindihan ang mga kilos ni Lota. Para sa isang patas, mayaman at magandang babae tulad ni Lota, tiyak na ibibigay sa kanya ng kanyang pamilya ang lahat ng uri ng regalo para ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo, 18 na kaarawan at tanggapin siya sa pagtanda.
Ang bawat batang babae ay dapat na umaasa sa gayong seremonya ng pagdating ng edad. Bakit pipilitin ni Lota na tumakas bago ito? Si Jordan, na nasa gilid, ay nagtaka rin tungkol dito. Gayunpaman, nakatutok siya sa pagliligtas kay Marisa noon at hindi na masyadong nag-isip. Kung gusto ni Lota na tumakas sa pamilya, dapat meron. Ilang komplikadong dahilan sa likod nito. Malamang na naging mahigpit sa kanya ang mga magulang ni Lota. Upang maiwasan niyang ibunyag ang mga sikreto ng kanyang pamilya at makipagkaibigan, kahit na sa pagtanda niya, maaaring hindi niya matamasa ang mga pribilehiyo ng pagiging adulto. Kaya naman gustong tumakas ni Lota. Hindi direktang sinagot ni Lota ang tanong. Well, I'm sorry pero hindi ko masabi sa iyo ang dahilan. Alam ni Park Chan-young na maraming sikreto sa pamilya ang hindi maaaring pag-usapan sa mga tagalabas, kaya naiintindihan niya ng husto. Lota, kung gusto mong tumakas sa bahay, bakit ka humingi ng tulong kay Jordan? Ang pamilya Steele ang pinakamahina sa amin. Paano siya nagkaroon ng kakayahan na ilayo ka sa pamilya mo? Ako lang ang makakatulong sa iyo. Lota, maghintay ka lang. Ihahatid kita mamayang gabi. Ngayon sabihin mo sa akin kung saan ang bahay mo. Lumapit si Jordan at ibinaba ang telepono. Bakit mo ibinaba ang telepono? Natigilan si Park Chan-young. Matigas na sagot ni Jordan, Park Chan-young, nangako na ako kay Lota na ilalayo ko siya sa Switzerland. Tinulungan niya ako, kaya dapat kong tuparin ang pangako kung tutulungan ko siya. This matter is none of your business. Naging balisa si Jordan nang marinig niyang gustong agawin sa kanya ni Park Chan-young ang gawain ito. Malaki ang pagnanais ni Jordan na protektahan ang isang dalisay at magandang batang babae tulad ni Lota. Kailangan siya ang magdadala sa kanya. Naramdaman din ni Park Chan-young si Jordan. Pareho nilang gusto ang gawain. Sumigaw si Park Chan-young, how dare you? Si Lota ang fiancé ko. Siyempre, ako dapat ang kumuha sa kanya. Anong karapatan mong kunin ang asawa ko? Galit na sabi ni Jordan, huwag mo na siyang tatawaging fiancé at wife. Ang isang dalisay at mabait na babae na tulad ni Lota ay hinding-hindi magpapakasal sa isang taksil na V-starred na tulad mo. Mahirap ka nang maglakad ngayon pero gusto mo pa ring magligtas ng mga tao. Dapat kang magmadaling bumalik sa South Korea para gumaling. Nang tingnan ni Park Chan-young ang kanyang pinsala sa binti, lalo siyang nagalit kay Jordan. Gusto niyang patayin siya. Sa pagmamalaki ng pamilya Park, hinding-hindi niya hahayaang gawin ni Jordan ang gawain ito. Paano kung dinala ni Jordan si Lota at natulog ito sa kanya bilang pasasalamat? Kahit na si Park Chan-young ay nagpakasal kay Lota pagkatapos nito, hindi ba't kinukuha na lang niya ang mga tira ni Jordan? Galit na sinabi ni Park Chan-young, Jordan, tinambangan mo ako ngayon at nanalo ng hindi patas. Kung maglalaban tayo ng direkta, tiyak na hindi kita kakampi. Tumayo si Dragon at sinabing, ganun ba? Kinalaban ko si Sehun ng one-on-one ngayon. Tingnan mo ang mukha niya ngayon. Namamaga lahat. Si Dragon at Sehun ay nag-away ng one-on-one kanina. Halata namang si Dragon ang nangibabaw. Natural na tumanggi si Sehun na aminin ang kanyang pagkatalo sa harap ng napakaraming tao. Nagmamadali niyang sinabi kay Park Chan-young, boss, nakalaban ko ang isa laban sa 10 ngayon lang at nakailang suntok sa lalaking iyon. Pero grabe rin ang sugat niya sa akin. We're evenly matched. Hindi nakaimik si Jordan. Walang hiya talaga ang lalaking ito. Napanood ni Jordan ang labanan sa pagitan ng Dragon at Sehun sa pamamagitan ng binocular. Nagkaroon ng patas na laban ang dalawa. Walang namagitan. Bagamat malakas si Sehun, malinaw na mas mahina siya kaysa Dragon. Ngunit tumanggi si Sehun na aminin na natalo siya kay Dragon. Mayabang na sinabi ni Park Chan-young, tama. Alam na alam ko ang lakas ni Sehun. Kahit na may makakatalo sa kanya, ito ang magiging nangungunang manlalaban mula sa pamilyang Miyamoto. Walang sinuman mula sa iyong makukulit na pamilyang Steele ang makakatalo sa kanya. Hindi na kaya na ni Jordan ang kayabangan ni Park Chan-young. So gusto mong makipag-compete ulit? Napangiti si Park Chan-young. Tama. Magpapadala tayong dalawa sa bahay ni Lota. Maglakas loob ka bang makipagkumpetensya sa akin at tingnan kung sino ang unang makakapaglabas kay Lota? Mumuso si Jordan. Sige, mag-compete tayo. Sa mga tuntunin ng pagsagip, kakayahang umangkop at iba pang gayong mga kakayahan, hindi inisip ni Jordan na ang kanyang mga nasasakupan ay magiging mas mababa kaysa kay Park Chan-young.
Mayabang na sinabi ni Park Chan-young, haha, sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang lakas ng loob mong makipagkumpetensya sa akin. Sige, hahayaan kong masaksihan mo at ng iyong pamilya ang kapangyarihan natin. Sana ay hindi ka maging walang hiya na magmakaawa na maging ilalim ng aming pakpak pagkatapos mailigtas ng aking mga tao si Lota. Ngumiti si Jordan. Masyado kang nag-iisip. Pinag-uusapan mo ang sarili mo. Tumigil si Park Chan-young sa pakikipagtalo kay Jordan. Agad niyang tinawagan ulit si Lota. Hoy Lota, plano namin ni Jordan na ihatid ka ng magkasama. Ipadala sa amin ang lokasyon ng iyong tahanan. Tuwang-tuwa si Park Chan-young. Hindi lang niya maagaw ang babaeng nagustuhan niya, ngunit magagamit din niya ang pagkakataong ito para malaman kung saan nakatira ang pamilya Schmid. Kailangang malaman ng isa na ang mga lihim na pamilya ay hindi kinakailangang malaman kung saan nakatira ang iba. Maliban na lang kung maganda ang kanilang relasyon at madalas na bumisita sa isa't isa. Ang pamilya Schmid ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa ibang mga pamilya, kaya walang nakakaalam kung saan sila nakatira sa Switzerland. Nagulat si Lota. Anong sabi mo? Kayo ni Jordan? Napangiti si Park Chan-young. Tama. Napakatago ng pamilya mo at dapat bantayan ng husto. Kailangang magtulungan ang dalawang pamilya natin para magkaroon ng pagkakataong ilabas ka, hindi ba? Hindi binanggit ni Park Chan-young ang taya kay Jordan. Nagkunwari siyang nagtatrabaho sa kanya. Tuwang-tuwa si Lota. I will be very happy if you can work together to bring me out. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ngayon. Gayunpaman, huwag kang pumunta ngayon. Sa Shamyel, ang aking ang mga magulang ay aalis ng kastilyo. Maaari kang pumunta pagkatapos nilang umalis. Napangiti si Park Chan-young. Walang problema. Naplano ko na ito. Ilalabas kita ng Switzerland ngayong gabi. Diretso tayo sa Asia. Ihahatid kita sa South Korea, kakain ng barbecue, punta sa mga bar, bisitahin ang Jeju Island at mag-dive. Pwede tayong maglaro ng magkasama hanggang sa pagtanda mo. Wahahaha. Sasamahan kita hanggang sa ika-18 na kaarawan mo. Hindi nakuha ng inosenteng si Lota ang mahalay na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Kailangan mong mag-ingat ni Jordan. Ang bahay ko hindi madaling makapasok. Baka may Panay ang tawa ni Park Chan-young. Huwag kang mag-alala, walang makakasagabal sa atin. Magpalit ka ng damit at ihanda ang iyong bagahe. Susunduin kita pagkatapos ng Shamyel. Matapos ibaba ang telepono, natanggap ni Park Chan-young at Jordan ang lokasyon mula kay Lota. Sa pagtingin sa lokasyon ng lumabas na nakatira si Lota sa isang kastilyo sa tabi ng Rhine River. Ang lokasyon nito ay katulad ng lugar ng pamilya Steele sa England. Pareho silang mga kastilyo na matatagpuan sa matikas at magagandang kapaligiran. Napatingin si Park Chan-young kay Jordan ng masama. Aalis ang kanyang mga magulang ng 9:00 ng gabi. Pagkaalis ng kanyang mga magulang, magpapadala kami ng bawat isa at tingnan kung sino ang unang makakaalis kay Lota. Tumalikod si Jordan at umalis. Makipag-ugnayan ulit tayo sa Sham. Ayaw makita ni Jordan ng isang segundo ang nakakainis na mukha ni Park Chan-young. Maghintay. Biglang tinawag ni Park Chan-young si Jordan. Ano? Gusto mong mag-back out ngayon? Tumingin si Jordan kay Park Chan-young, iniisip na gusto na niyang sumuko. Naiinis na sabi ni Park Chan-young, abay biro. Talagang mananalo ako. Bakit ko gugustuhing mag-back out? May suggestion ako. Hanggang Shamyel, dapat tayong dalawa ang magkasama. Dapat magkatabi ang mga invisible planes natin para ma-supervise natin ang isa't isa. Natigilan si Jordan. Anong ibig mong sabihin dyan? Napangiti si Park Chan-young. You are the sort who like to do sneaky things and win yellow lies and trickery. If I'm not wrong, siguradong may ipapadala ka o drone sa tirahan ni Lota para mag-imbestiga muna. Aalamin mo muna ang ruta at agawin mo si Lota ng Shamyel sharp. Sa bilis naman, siguradong bentahe ka nun. Gusto kong pangasiwaan ka at ang iyong mga tauhan. Hindi ka pinapayagang umalis. Walang sinuman ang pinapayagang mag-scout out sa kastilyo ng pamilya Schmid ng maaga. Sa Sham ng gabi, makikipagkumpetensya tayo sa kakayahang umangkop. Naiinis si Jordan. Anong biro? Naglakas loob siyang makipagkumpetensya sa kanya sa kakayahang umangkop.
Actually, tama si Park Chan-young. Kung susuriin ang personalidad ni Jordan, gagamitin niya talaga ang stealth drone para scout out muna ang kastilyo. Gayunpaman, kahit walang paghahanda, kayang talunin ni Jordan si Park Chan-young. Sige, ipaparada ko ang aking eroplano kasama mo at sasamahan kita ng ilang oras pa. Kaya lang, lumipas ang ilang oras. Maya-maya, yan na. Sa sandaling ito, para maging patas, parehong ipinadala ni na Jordan at Park Chan-young ang kanilang mga stealth drone sa himpapawid sa itaas ng kastilyo ni Lota upang tingnan kung umalis na ang kanyang mga magulang. Tiningnan ni na Jordan at Park Chan-young ang live recording na ipinadala ng mga drone. Hindi nagtagal, isang itim na kotse na may mga headlight ang lumitaw sa pasukan ng kastilyo. Pinagmasdan ni Jordan ang tatak ng itim na kotseng ito at napagtanto na hindi ito Monteverde, Mercedes o Geely. Isa lang itong normal na Ford. Isang Ford. Nagulat si Jordan. American brand ba yan? Natawa si Salvatore nang makita ito. Haha, mukhang mas gusto ng pamilyang Skimid ang mga American brand kaysa sa European. Normal na Ford sedan ang kotse nila. Interesting. Napaka-observant ni Tim. Napansin niya na ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na sumakay sa kotse ay morena kaysa patas. Bilang karagdagan, sila ay mukhang mga Amerikano kaysa sa mga Europeo. Mr. Jordan, tingnan mo ang dalawang iyon. Mayroon silang maitim na buhok at mata, at nagbibigay ng isang Amerikano kaysa sa isang European vibe, itinuro ni Tim. Lalong naguguluhan ngayon si Jordan. Sila kaya ang mga kaibigang Amerikano ng pamilya Skimid? Sinabi ni Lota na alis ng bahay ang kanyang mga magulang ng 9:00 ng gabi. Ngunit ang dalawang iyon ay hindi kamukha ng kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, bumaba na rin si Park Chan-young sa kanyang eroplano. Tawag niya kay Jordan. Jordan, nakita mo ba yun? Yung mag-asawang sumakay sa American car na yun. Naguguluhan din si Park Chan-young. Tumango si Jordan. Nakita ko sila. Hindi ko kilala ang dalawang taong iyon. Baka importanteng bisita sila ng pamilya Skimid. Ding dong. Sa sandaling ito, nakatanggap sina Jordan at Park Chan-young ng mensahe mula kay Lota. Wala na sila. Pwede mo na akong ilabas ngayon. Nataranta sina Jordan at Park Chan-young. Si Park Chan-young ang unang nagsalita. Wala kaming nakitang mga European na lumabas. Ano sa palagay mo? Bagamat may alinlangan din si Jordan sa kanyang puso, si Park Chan-young ang kanyang sinumpaang kaaway. Hindi niya kailanman ibabahagi ang kanyang mga opinyon sa taong ito. Sinabi ni Jordan, ano ang ibig mong sabihin sa kung ano ang iniisip ko? Sinabi na ni Lota na maaari nating dalhin siya. Bakit hindi ka nagpapadala kahit sino? Natatakot ka bang makipagkumpetensya sa akin? Mula sa American car hanggang sa katotohanang nagsasalita si Lota ng English na may American accent. Napag-isipan ni Jordan na ang pamilya Skimid ay may malalim na relasyon sa VIE. Nangangahulugan din ito na ang pamilya Skimid ay malamang na makipag-alyansa sa Stiles. Bilang resulta, natural na ayaw ni Jordan na pag-usapan ang pamilya Skimid sa isang tao mula sa pamilya Park. Ngumuso si Park Chan-young. Sige, gawin natin. Magpadala ka agad ng isang tao. Hindi pinadala ni na Jordan at Park Chan-young ang kanilang pinakamalakas na subordinates, sina Dragon at Sehun. Sa halip, nagpadala sila ng isang lalaking subordinate na may maputi na buhok at balat. Ito ay Switzerland. Karamihan sa mga tao dito ay patas kaya mas magsasama ang dalawang subordinates na ito. Mas madali para sa kanila na makalusot sa bahay ni Lota at magpanggap ng mga katulong o bodyguard. Kumpiyansa na sinabi ni Park Chan-young, siguradong kukunin ng aking lalaki si Lota nang mas maaga kaysa sayo. Sinabi ni Jordan, sabay tayong maghintay sa labas ng kastilyo at tingnan kung kaninong lalaki ang unang lumabas. Lumipat sina Jordan at Park Chan-young sa paligid sa labas ng kastilyo upang hintayin ang mga resulta. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 minuto, walang balita. Sinabi ni Park Chan-young kay Sehun, tanungin mo ang batang iyon kung nasaan siya. Nakita na ba niya si Lota? Nagsalita si Sehun sa walkie-talkie, ngunit walang tugon. Boss, nawala na tayo ng contact. Kasabay nito, nagulat din si Dragon kay Jordan, Master, nawalan na rin kami ng contact kay Leblanc. Natatakot ako na baka patay na siya ngayon. Ano? Nagulat sina Park Chan-young at Jordan.
Namatay kaya ang kanilang mga tauhan sa kastilyo? Naggangalit si Park Chan-young. Hindi ako naniniwala. Magpadala ng mas makapangyarihan pa. Nagpadala sina Park Chan-young at Jordan ng isa pang subordinate. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakarinig sila ng mga hiyawan. Marami pang namamatay. Paano nangyari ito? Nagsimulang magpanik si Park Chan-young. Ang dalawang lalaking pinadala niya ay mga elite. Pinili niya sila mula sa libu-libong tao. Kung ordinaryong pamilya ang sinasalakay nila, magiging kasing dali lang ng pagkuha ng candy sa isang sanggol. At kahit na ang pamilya Schmid ay isang lihim na pamilya, hindi sila dapat na nabigo ng ganoon kabilis. Isa pa, hindi pa bumabalik ang dalawang lalaki. Malamang na namatay na sila. Ganyan ba kalupit ang pamilya Schmid? Siyempre, hindi lang ang mga tauhan ni Park Chan-young. Ganito rin ang sinapit ng mga nasasakupan ni Jordan. Sinabi ni Park Chan-young kay Jordan, medyo kakaiba ang kastilyo ni Lota. Bigla kong nakitang hindi komportable ang malamig na hangin dito. Medyo nakakatakot din ang lawa, parang may mga halimaw sa ilalim. Sa sandaling ito, umihip ang malamig na hangin. Hindi man ganoon kalamig ang temperatura, maging si Jordan ay biglang nakaramdam ng lamig. Ito ay isang buto-piercing uri ng frostiness. Kung gaano kamundo si Jordan, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Natahimik sandali si Jordan. Dalawa sa kanyang mga nasasakupan ang namatay, kaya kailangan niyang mag-ingat. Tumingala siya sa langit at napagtantong wala talagang bituin. Maging ang buwan ay nakatago. Hush! Hush! Umaalo ng ibabaw ng lawa habang patuloy na umiihip ang malamig na hangin. Napatingin si Jordan kay Park Chan-young. Bakit? Gusto mo bang umatras? Sure, you can leave. I can continue myself. Naggangalit si Park Chan-young. Ayaw niyang hayaan si Jordan na samantalahin ang pagkakataong ito. Pagpapasya, tumingin si Park Chan-young sa kanyang pinakamahusay na subordinate, si Sehun. Sehun, you go this time. Kailangan mong ibalik si Lota. Malaki ang tiwala ni Sehun. Boss, walang lugar sa mundo na hindi ako makapasok at makaalis. Huwag kang mag-alala. Tumango si Park Chan-young. Pero para maging ligtas, magpapadala din ako ng tracker na susundan mo para masubaybayan ko ang sitwasyon mo. Kung tutuusin, namatay na ang dalawang naunang lalaki ni Park Chan-young. Si Sehun ay ang pinakamay kakayahang subordinate ni Park Chan-young at napakahalaga sa kanya. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Dahil ipinapadala ni Park Chan-young ang kanyang pinakamalakas na subordinate, kinailangan ni Jordan na magpadala ng dragon upang manalo sa kompetisyong ito. Tulad ni Park Chan-young, magpapadala rin si Jordan ng tracker para sundan si Dragon. Magagawa niyang makita at marinig ang anumang sitwasyong nakatagpo ni Dragon. Sinabi ni Jordan kay Dragon na may seryosong ekspresyon, Dragon, may mali sa kastilyo. Kailangan mong mag-ingat. Kung talagang makatagpo ka ng isang bagay na hindi mareresolba, huwag mo itong pilitin. Umatras. Prioridad ang iyong kaligtasan. Bagamat may utang si Jordan kay Lota at nangakong tutulungan siya, 2 beses pa lang silang nagkita sa laro. Ang katayuan ng dragon sa puso ni Jordan ay higit na mataas kaysa kay Lota. Kung walang ibang paraan, pipiliin ni Jordan na iwanan si Lota at protektahan ang dragon. Tumango si Dragon. Huwag kang mag-alala. Kahit nalaban sa mga hakbang sa seguridad ng pamilya Steele, madali akong makatakas ng hindi nasaktan. Lahat ng pinakamahusay na dragon. Ikaw ang pinakamahusay, Dragon. Hinikayat ni Tim at Salvatore si Dragon. Pagkaalis nilang dalawa, tumayo sina Park Chan-young at Jordan sa labas ng kastilyo at masinsinang pinanood ang live recording. Lumapit si Park Chan-young at inilagay ang screen sa tabi ni Jordan. Sabay-sabay nating panoorin ito. Ipapakita ko sa iyo sa sarili mong mga mata kung paano tatalunin ni Sehun ang dragon. Hindi siya pinigilan ni Jordan. Napangiti siya. Masasabi kong malaki ang tiwala mo kay Sehun. Buong pagmamalaking sinabi ni Park Chan-young, syempre. Si Sehun ay pinangalagaan ng aming pamilyang Park mula pa noong bata pa siya. Ano ang hindi pa niya nararanasan? Sa aking puso, si Sehun ay mas mahalaga kaysa sa buong lungsod ng Seoul. Walang oras si Jordan para makinig sa kanyang pagyayabang. Nakatitig siya sa mga screen. Iisa ang kanilang destinasyon. Pareho silang pupunta kay Lota na nakatira sa itaas na palapag ng kastilyo.
Gayunpaman, pagkatapos pumasok si Sehon sa gate ng kastilyo, lumiko siya sa kaliwa habang si Dragon ay kumanan. Hush! Biglang lumakas ang malamig na hangin. Kapag tinamaan ang mukha ng isang tao, parang kutsilyong naghihiwa sa balat. Damn it, what kind of lousy place is this? Dumating ako sa Switzerland dati, pero hindi ko matandaan na sobrang lakas ng hangin dito. Nagmura si Park Chan-young. Kinuha ni Tim ang kanyang telepono at tiningnan ang taya ng panahon. Mahina niyang sinabi kay Jordan, Mr. Jordan, ang taya ng panahon ay hindi nagpapakita ng malakas na hangin ngayon. Walang malakas na hangin? Dapat ay kalmado ang panahon. Bakit nagkaroon ng napakalakas na malamig na hangin na umiihip dito? At ang kastilyong ito. Habang pinagmamasdan ito ni Jordan, mas nararamdaman niyang may mali. Sa di kalayuan, ang kastilyo ay parang lumulutang sa lawa. Bagamat hindi masama ang tanawin sa lahat ng panig mula sa pananaw ng Feng Shui. Noong 16 na taong gulang si Jordan, bigla siyang naging interesado sa Feng Shui. Natagpuan siya ng lolo ni Jordan na isang guro ng Feng Shui, at pinag-aralan siya ni Jordan ng Feng Shui sa loob ng 2 buwan. Ang gurong iyon ay nagturo kay Jordan ng ilang kaalaman sa Feng Shui. Kabilang sa mga ito, mayroong isang paraan upang matukoy kung ang isang tirahan ay mapalad o hindi. Nagkalkula si Jordan gamit ang kanyang mga daliri. Kasama ang kanyang kaalaman sa Feng Shui, mabilis siyang nakagawa ng konklusyon. Ang kastilyo ni Lota ay isang haunted residence. Ang tubig ay marumi at ang agos ay mabilis. Ito ay humahantong sa pagkawala ng kayamanan at mga sakit. Ang hangin ay malakas ngunit walang malapit na mga bundok. Ito ay humantong sa kawalang tatad. Ilang araw na lang ang kaarawan ni Lota. Ibig sabihin ay ipinanganak siya sa Taglagas. Ang mga ipinanganak sa Taglagas ay hindi dapat tumira malapit sa mga anyong tubig. Ang kastilyong ito ay hindi talaga angkop para sa tirahan ng tao. Bakit pinili ng pamilyang Schmid ang lugar na ito? Sa sandaling ito, biglang nakarinig ng sigaw si Jordan. Sabay niyaw ng pusa. Ang mga tunog ay nagmula sa screen ng surveillance. Sa screen ni Park Chan-young, biglang nakatagpo ni Sehon ang isang babaeng naka-red dress. Ang babaeng ito ay nakasuot ng manipis na pulang damit at walang sapatos. Mukha siyang balingkinitan at malamang himatayin sa isang sampal. Kaya bakit hindi siya hinarap ni Sehon? Gustong sumugod ni Sehon, ngunit tila napatigil siya ng kakaibang puwersa. Bigla niyang inabot ang sariling leg na parabang may kung anong masikip sa paligid kaya nahihirapan siyang huminga. Kakaiba, walang malapit sa kanya. Naguguluhan si Jordan. Biglang nanginig si Tim sa takot. Itinuro niya ang kanan ng screen at sinabi kay Jordan, Mr. Jordan, tingnan mo. Iyong babaeng naka-red dress, siya sinasakal niya ang isang puting pusa. Hindi direktang inatak ng babaeng naka-red dress si Sehon. Sa halip, mabangis ang kanyang mga mata habang pinipisil ng mahigpit ang isang puting pusa. Kahit na pinipisil niya ang pusa ay parang sinasakal niya si Sehon. Nag-iba ang ekspresyon niya at hindi siya makahinga. Napagtanto agad ni Jordan na may mali. Si Sehon ay inaatake ng babaeng naka-red dress. Kaya niyang iparamdam kay Sehon kung anuman ang nararamdaman ng pusang iyon. Paano niya nagawa iyon? Maaaring ito ay isang demonyong pamamaraan. Natigilan din si Park Chan-young. Sehon, anong nangyayari? Bakit hindi kumikibo si Sehon? Puro paghihirap ang ekspresyon niya. Pero yung babaeng naka-red dress ang pumipisil sa pusang iyon at hindi sa kanya. Hindi nagtagal, sinakal ng babaeng nakapulang damit ang puting pusa hanggang sa mamatay. Kasabay nito, bumagsak si Sehon sa lupa, bumubula ang bibig. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Pinatay ng babaeng naka-red dress si Sehon nang hindi man lang lumalapit sa kanya. Sehon! Napasigaw si Park Chan-young sa dismaya nang makita niyang bumagsak si Sehon sa lupa. Sehon! Papasok kami para iligtas ka. Nang makita ng ibang mga subordinates ni Park Chan-young ang eksenang ito, napuno din sila ng pighati at galit. Nangilid ang mga luha sa kanilang mga mata, agad nilang gustong sumingit. Nais nilang putulin ang babaeng nakasuot ng pulang damit at ipakain sa mga aso. Gayunpaman, nag-utos si Park Chan-young. Huwag kang gagalaw. Patay na si Sehon. Yan ang pinaka may kakayahang subordinate ko. Bawal pumasok para lang mamatay. Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Makapangyarihan talaga ang pamilya Schmid. Nag-aral talaga sila ng ganitong klase ng mangkukulam ng palihim.
Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Lahat, umalis na kayo agad sa lugar na ito. Si Park Chan-young ay takot na takot ngayon. Wala na siyang pakialam sa pangako niya kay Lota. Hindi niya itataya ang kanyang buhay para iligtas ang isang babae. Bago umalis si Park Chan-young ay tumingin siya kay Jordan. Jordan, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka sa lugar na ito ng mabilis. Huwag kang magkamali. Hindi ako nag-aalala sa iyo. Ayaw ko lang na mamatay ka dito. Binaril mo ako ng 2 beses at sinubukan mo pang agawin ang babae ko. Napakadali para sa iyo na mamatay sa kamay ng pamilya Schmidt. Gusto kong pahirapan ka ng dahan-dahan pagkatapos malayas ang pamilya mo. Galit na galit si Jordan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at gustong suntukin si Park Chan-young. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumigaw si Tim, "Naku!" Nabangga ng dragon ang babaeng iyon sa pulang damit. Mabilis na tiningnan ni Jordan ang surveillance screen. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng babae sa kabilang panig ng kastilyo matapos patayin si Sehun. Yile, sana magkita ulit tayo next time. Mag-move on muna ako. Nagpaalam si Park Chan-young kay Jordan bago sumakay sa kanyang invisible plane at mabilis na lumipad palayo. Hindi mapakali si Jordan sa kanya. Ang kanyang subordinate dragon ang pinakamahalagang bagay ngayon. Ang dragon ay inayos ng Steeless sa loob ng halos 30 taon. Hindi siya hinayaan ni Jordan na mamatay ng ganoon kadali. Habang pinagmamasdan ni Jordan ang screen, napagtanto niyang may isa pang pusang tumalon sa tabi ng babaeng nakapulang damit. Sa pagkakataong ito ay isang maasul na kulay abo na pusa. Binalaan ni Jordan si Dragon sa pamamagitan ng walkie-talkie, "Dragon, huwag tumingin sa mata ng pusa." Gayunpaman, huli na. Nakipag-eye contact na si Dragon sa pusa. Bukod dito, pagkatapos makipag-eye contact, ang kanyang mga mata ay parang kinunan ng laser. Maging ang mataas na pagtitiis ng sakit ni Dragon, hindi niya maiwasang takpan ang kanyang mga mata habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sabay tawa ng babaeng naka-red dress at napahawak sa leg ng pusa. "Arf!" Pinisil ng babaeng naka-red dress ang leg ng pusa. Napasigaw si Dragon sa sakit. "Shit! Ang parehong trick!" Si Sehun ay pinatay ng babaeng ito na nakasuot ng pulang damit. Ngayon, maaaring mamatay din si Dragon sa kanyang mga kamay. Ilabas ang upuan ng lambanog. Nataranta si Jordan habang mabilis na nag-utos. Sumugod si Tim sa Zephyr 3 at kinuha ang imbensyon ng pamilya Steele. Ang slingshot chair na ito ay maaaring gamitin bilang isang normal na upuan, ngunit ang pangunahing tungkulin nito ay upang magpadala ng mga tao na lumilipad sa himpapawid. Ang taas at anggulo ng paglipad ay maaari ding ayusin. Itinakda ni Jordan ang anggulo upang mapunta sa tabi ng dragon. Walang pag-aalinlangan, pinitik niya ang switch. "Mr. Jordan! Mr. Jordan, mag-ingat ka!" Sumigaw sina Salvatore, Tim at ang iba pa. Ito ay isang kritikal na sandali, ang dragon ay nasa panganib. Bagamat maraming subordinates si Jordan, wala siyang tiwala sa kakayahan ng iba na harapin ito. Mas mabuting iligtas niya mismo si Dragon. Samantala, sa damuhan ng kastilyo ng Schmidt. Habang sinasakal ng babaeng naka-red dress ang pusa, ngumiti ito ng masama sa matangkad at guwapong dragon. "Ang gwapo at matipunong lalaki. Dapat hindi ka nalang pumasok dito. Pagkatapos mong mamatay, i-enjoy ko na lang ang bangkay mo." "Hi!" Malakas ang dragon ngunit wala siyang magawa. "Damn it! Ako ba mamamatay ng ganito?" Sa sandaling ito, isang maliwanag na liwanag ang bumaba mula sa madilim na kalangitan na parang isang shooting star. "Ano yon?" Tumingala sa langit ang babaeng nakapulang damit at napagtantong may lumilipad papunta sa kanya. Gayunpaman, ito ay napakaitim at wala siyang makitang kahit ano. Isang malakas na putok. Nabangga ni Jordan yung babaeng naka-red dress. Bang! Sinuntok ni Jordan ang babaeng naka-red dress bago ibinaon ang mga kamao sa leg nito. Ang babae ay nahulog sa lupa at pinatay ng Jordan sa lugar. "Mew!" Kasabay nito, mabilis na nakatakas ang kulay abong pusa. Nagsimulang umubo si Dragon, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Hindi na siya sinasakal. Nagmamadaling lumapit si Jordan at nagtanong, "Dragon, okay ka lang ba?" Matapos mabawi ni Dragon ang kanyang kalmado, lumuhod siya sa isang tuhod. "Salamat, Master, sa pagligtas mo sa aking buhay.
Masyadong kakaiba ang mga tao dito. Mukhang alam nila ang mga demonyong sining. Dapat na nating lisanin ang lugar na ito. Mumuso si Jordan. Demonic arts. Lahat ng ito ay kayang ipaliwanag ng science. Gumagamit lang sila ng teknolohiya na hindi natin alam. Ito ay tulad ng kung paano ang pamamaraan ng voodoo ng Jordan ay maaaring gumawa ng usok at gumawa ng mga tao na mag-hallucinate. Mukha rin itong sorcery o ilang mystical spell. Gayunpaman, alam ni Jordan na ito ay isang palabas lamang. Ang mga epektong iyon ay ginawa ng makabagong teknolohiya. Kung ang isang modernong tao ay bumalik sa sinaunang panahon at kumuha ng larawan ng isang tao mula sa panahong iyon gamit ang kanyang telepono bago ito i-print at ibigay sa kanya. Siguradong iisipin ng taong iyon na pangkukulam iyon. Sa katunayan, ito ay advanced na teknolohiya lamang. Walang mystical tungkol dito. Sa makatuwid, napagpasyahan ni Jordan na ang mga pamamaraan ng pamilya Schmid ay advanced na teknolohiya lamang. Mahilig maglaro ang pamilya Schmid. Ngayon, pinatay nila ang dalawa sa mga tauhan ko at muntik nang mapatay si Dragon. Kailangan kong kunin si Lota ngayon. Tingnan natin kung mapipigilan nila ako. Napaka-intriga ngayon ni Jordan sa pamilya Schmid. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito na kunin si Lota at alamin kung ano ang ginagawa ng pamilya Schmid. Bawat isa sa 8 pamilya ay may kanya-kanyang sikreto na hindi alam ng iba. Halimbawa, ang tradisyonal na gamot ng Stiles at ang teknolohiyang medikal na estetika ng pamilya Park ay nagpababa sa mga tao ng 10 taon. Kung malalaman niya ang trump card ng pamilya Schmid ngayon, mas marami siyang masasabi sa pakikitungo sa kanila sa hinaharap. Sinabi ni Jordan kay Dragon, "Dragon, umalis ka muna. Susunduin ka ni Tim at ng iba pa sa pintuan." Ayaw ni Dragon na hayaan si Jordan na mag-isa. Nagmamadali niyang sinabi, "Guro, ako ayos lang ako. Kaya ko." Sabi ni Jordan, "Magaling ka sa pakikipaglaban pero hindi sa ganitong klaseng panlilinlang. Bahala na. Ikaw, Tim, Salvatore at iba pa ang susubaybay sa sitwasyon ko sa lahat ng oras. Kung may mangyari sa akin, sumugod ka lang." Anyway, may eroplano, drone at iba pang high-tech na kagamitan si Jordan. Napakadaling iligtas siya. Sa katunayan, maaari pang ang utusan ni Jordan si Dragon na pasabugin ang buong kastilyo gamit ang isang missile tulad ng huling pagkakataon na binantaan niya si Park Chan-young. At the very most, mamamatay na lang siya kasama ng kahit anong kalaban na naghihintay sa kanya sa loob. Natitiyak niyang walang sinuman sa 8 pamilya ang handang mamatay kasama niya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jordan. Tiningnan niya ang lokasyong pinadala ni Lota at mabilis na tumakbo sa direksyon na yon. Nang marating niya ang isa sa matataas na tor ng kastilyo, tumalon si Jordan at umakyat sa dingding gamit ang kanyang mga kamay. Ang pag-akyat sa dingding ng kastilyo gamit ang kanilang mga kamay ay isang bagay na gustong gawin ng 3 magkakapatid mula noong sila ay mga bata pa. Para sa mga ordinaryong mahilig sa parkour, hindi ito mahirap. Para kay Jordan, ito ay isang piraso ng cake. Hindi nagtagal, narating ni Jordan ang pinakamataas na palapag. Nakatira si Lota sa pinakamataas na palapag. Kailangan lang basagin ni Jordan ang bintana at umakyat. Malapit na niyang makita si Lota. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na hangin ang biglang umihit. Tulad ng isang bagyo, ang malakas na hangin ay humampas patungo sa Jordan. Parang diretsong lumapit ito sa kanya, gustong pasabugin siya sa pader ng kastilyo. Nakahawak sa dingding gamit ang 2 kamay, tumingin sa ibaba si Jordan. Kung nahulog siya mula sa taas na ito, kahit na hindi siya namatay, ang kanyang mga binti ay mabali. Hush hush! Ang mapait na hangin ay patuloy na nagdulot ng kalituhan. Gayunpaman, hindi nataranta si Jordan. Nang makarating ako sa una at ikalawang palapag ngayon, hindi naman gaanong kalakas ang hangin. Pero bigla na lang lumakas pagkarating ko sa pinakataas na palapag. Malinaw na gawa ito ng tao. Ako ang pinupuntirya nito. Sa wakas ay naunawaan na ni Jordan kung bakit kakaiba ang panahon dito. Malinaw na sinabi ng taya ng panahon na walang malakas na hangin ngayon, ngunit mayroong palaging malamig na hangin dito. Ang hangin ay gawa ng tao at idinisenyo upang itaboy ang mga tagalabas. How dare you play such an insignificant trick on me? Gusto mo akong pasabugin at patayin sa kaunting hangin lang. Natatakot ako na minamaliit mo ang Stiles. Tinapik ni Jordan ang sariling likod. Iyay!
Isang pares ng pakpak ang biglang lumabas sa likuran ni Jordan. Nabitawan niya ang pader at naanod sa hangin. Siyempre, isa rin ito sa mga gadget ng Steelers. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na sobrang advanced. Pinahintulutan lamang nito ang isa na mapanatili ang isang tiyak na taas at katatagan sa kalagitnaan ng hangin. Maraming bansa at kumpanya ang nakaimbento na ng gadget na ito. Sumigaw si Jordan ng isang hamon, ayaw mo ba akong pasabugin? Halika, lakasan mo ang iyong hangin. Kapansin-pansin, nang makitang ligtas na lumutang si Jordan sa himpapawid, nagsimulang mamatay ang hangin. Parang may sariling isip. Ile! Nang makitang hindi na nagdudulot ng gulo ang kabilang partido, sinipa ni Jordan ang bintana, binawi ang kanyang mga pakpak, at pumasok. Gayunpaman, pagtungtong ni Jordan sa itaas na palapag ng kastilyo, isang matandang babae na nasa edad 80 ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Puno ng kulubot ang mukha nitong matandang babae, at nakakatakot ang itsura niya. Anak, wala ka dapat dito. Ito ang magiging libingan mo. Sabi ng matandang babae sa napakalungkot na tono. Hindi natakot si Jordan. Sa halip, maingat niyang pinalaki ang matandang babae sa kanyang harapan at naguguluhan na nagtanong, American ka? Ang matandang babae na ito ay nagsasalita ng American accented English. Bakit ang pamilya Schmid, isang puting European na pamilya, ay may napakaraming Amerikano sa kanilang tirahan? Tinanong ni Jordan, sino ka? Ano ang relasyon sa pagitan ng pamilyang Schmid at ng Iya? Tumingin ang matandang babae kay Jordan. Nagulat siya nang makitang napakatahimik niya sa napakasamang lugar. Ang kanyang mga paa ay hindi nanginginig at ang kanyang mga salita ay matatag. Binata, hindi pa ako nakakita ng taong kasing tapang mo sa buhay ko. Ikaw ang unang tao sa iyong edad na hindi nabasa ang iyong pantalon sa takot. Ngumiti ang matandang babae. Seryosong sabi ni Jordan, sagutin mo ang tanong ko. Ngumiti ang matandang babae. Ito ay hindi isang tanong na dapat mong itanong. Ngayon, marami kang nakita at alam na napakaraming sikreto. Upang maiwasan mo itong ilik, wala akong magagawa kundi ang patayin ka. Ang maliit na matandang babae na ito ay talagang nagbanta na papatayin si Jordan, na doble sa kanyang taas. Hindi natakot si Jordan. Napangiti siya. Oh, gusto mo patahimikin ako? I have to remind you na hindi lang ako ang nakakaalam ng sikreto ng Schmid family mo. Alam din ng Park family from South Korea. Nagulat ang matandang babae. Ano? Ang pamilyang Park mula sa South Korea. Isa sa mga nakatagong pamilya. Sabi ni Jordan, ang pamilyang Park na yon. Ang pangalawang henerasyon ng pamilyang Park na si Park Chan-young ay sumama sa akin sa bakuran ng kastilyo. Alam na niya ang lahat ng sikreto mo. Malamang sasabihin niya sa kanyang ama kapag nakabalik na siya at ipaalam din sa lahat ng iba pang pamilya. Patahimikin mo rin ba siya? Bibigyan kita ng litrato niya para mas madali mo siyang mahanap. Sa pamamagitan nito, nagprint si Jordan ng larawan ni Park Chan-young mula sa kanyang iPhone 18 at ibinigay ito sa matandang babae. Hindi ko alam ang address niya sa South Korea. Kung hindi mo mahanap, maaari mong hanapin si Park Anya. Kapatid niya ito. Pero huwag mo siyang sasaktan dahil siya ang babaeng gusto ko. Napatulala ang masamang matandang babae sa ginawa ni Jordan. Sinusubukan ba niyang gamitin siya para mawala si Park Chan-young? Tiningnan ng matandang babae si Jordan at ang kanyang iPhone 18. Ang teleponong ito alam mo rin ang tungkol sa 8 mahuhusay na pamilya. Isa ka sa 8 pamilya. Sumagot si Jordan, paumanhin sa kawalan ko ng ugali. Ako si Jordan mula sa Via. Nakita ko ang isang Ford na umalis kasama ang 2 mukhang Amerikano. Dahil lahat kami ay mula sa Vies, maaari ba akong maging matapang na tanungin kung ano ang kanilang mga pangalan? Baka kilala pa nila ang aking lolo. Ngumuso ang matandang babae. Charleston. Maangas na sagot ni Jordan, tama. Kakaibang ngiti ang ipinakita ng matandang babae. Hehe, ang matandang iyon ay malapit ng mamatay. Galit na galit si Jordan. Ikaw kasuklam-suklam na matandang babae. How dare you curse my lolo? Kung hindi dahil sa pamilya Schmid ka at matanda ka na, nasampal na kita. Ang lahat ay salamat sa pag-aalaga ni lolo na si Jordan ay maaaring magkaroon ng kanyang kasalukuyang mga kakayahan. Ang kanyang damdamin para kay lolo ay higit pa sa kanyang damdamin para sa kanyang mga magulang. Kaya naman, hinding-hindi niya papayagan ang sinuman na maging walang galang sa kanyang lolo.
Umiti ang matandang babae. Curse! Hehe, hindi ko sinumpa ang lolo mo. No one from the 8 great families can live past 80 years old. Namatay silang lahat bago mag-80 years old. Kahit ang deity ay walang exception. Dapat 79 years old na ang lolo mo, diba? Haha, ito ang kapalaran na walang makakatakas na miyembro ng 8 dakilang pamilya. Anak, dapat masaya ka. Kung mabubuhay ang lolo mo ng 100 or even 200 years old, hindi ka na magiging head ng steel ng mahabang panahon, hehe. Medyo nabigla si Jordan. Talagang napakaraming alam ng matandang babaeng ito tungkol sa 8 dakilang pamilya. Hindi alam ni Jordan na walang sinuman sa 8 dakilang pamilya ang mabubuhay ng higit sa 80 taong gulang. Sa lipunan ngayon, ang mga matatandang lampas sa edad na 80 ay nasa lahat ng dako. Bukod dito, ang 8 dakilang pamilya ay may pinakamahusay na pangangalagang medikal. Sa lohikal na pagsasalita, dapat silang mabuhay ng higit sa 80 taong gulang. Bakit hindi nakatakas ang lolo ni Jordan sa kapalarang ito? Tumingin ang matandang babae kay Jordan at tumawa. Dahil galing ka sa pamilyang Steele, nakakalungkot na patayin ka ng ganyan. Nakita ni Jordan ang pag-abot ng matandang babae sa kanyang mga kamay na parang sasalakay. Agad niyang tinanong, ano ang sinusubukan mong gawin? Walang takot na sinabi ng matandang babae, kukontrolin kita at gagawin kitang puppet ng pamilya Handley. Ang pamilyang Handley. Ang apelyido mo ay Handley. Ang 2 tao sa Ford ngayon ay mga Handley din. Ano ang relasyon ng pamilyang Handley at ng pamilyang Skimid? Nagmamadaling tanong ni Jordan. Wala siyang maisip na kilalang pamilya sa apelyido ni Handley Savia. Walang sapat na makapangyarihan para makipag-ugnayan sa 8 dakilang pamilya. Sinabi ng matandang babae, malapit ka nang makontrol sa akin. Walang masamang sabihin sa iyo. Tama. Katulad mo, tagaus din ako. The Handleys are not in major family. Isa lang kaming maliit na pamilya na palaging itinatago ang aming pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang dakilang pamilyang Skimid, isa sa 8 sikretong pamilya sa mundo, ay kontrolado na namin. Hahahan. Ang pagtawa ng matandang babae ay labis na nakakatakot, na nagbibigay sa mga tao ng goosebumps. Gayunpaman, mas nag-aalala si Jordan sa impormasyong kakahayag niya. Sabi mo kontrolado mo ang pamilya Skimid. Kinokontrol mo rin ba ang mga magulang ni Lota? Hindi na sumagot ang matandang babae at inabot ang isang kamay kay Jordan. Ikaw din. Biglang tumalon ang maraming itim na pusa sa Jordan. Alam ni Jordan na masama para sa kanya ang mga pusang ito. Kaya naman, nang marinig niya ang kanilang mga iyak, mabilis siyang naglabas ng isang maliit na smoke bomb mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa lupa. Agad na napuno ng hangin ang sobrang masangsang na amoy. Ang mga itim na pusa ay nawalan ng malay sa amoy. Ubo brat, ang dami mong tricks sa mga manggas mo. Umubo ang matandang ginang at ginamit ang kanyang kamay para maalis ang usok. Medyo nagulat si Jordan. Hindi lamang ang kanyang bomba ng usok ay maaaring magpatumba ng mga hayop, ngunit ito rin ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo ng mga tao. Bakit hindi ito gumagana sa matandang babae na ito? Hawak ng matandang babae ang isang string ng prayer beads sa kanyang kamay at bumulong sa sarili. Pagkatapos ay tinanggal niya ang isa sa mga butil at inilapat iyon sa binti ni Jordan. Aray! Napaluhod si Jordan sa sakit. Hindi niya inaasahan na ganito kasakit ang hampas ng matandang babae. Sa katunayan, ang lakas ng bawat nakatagong pamilya ay hindi maaaring maliitin. Ang ganitong kapangyarihan ay tiyak na nakamit sa tulong ng Diyos noon. Sa kasamaang palad, ang Steeles ay nakatuon sa tradisyonal na gamot habang ang pamilya Park ay nakatuon sa pagpapabata ng mga tao. Kung si Jordan ang ninuno ng pamilya Steele, tiyak na pinili niyang magpakadalubhasa sa pisikal na labanan. Sisikapin niyang hayaan ang pamilyang Steele na magkaroon ng kakayahang lumipad sa ibabaw ng mga bubong at maglakad sa mga dingding na patuloy na lumalampas sa itaas na mga limitasyon ng katawan ng tao. Anak, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Lumutang ang matandang babae na parang bugso ng hangin at idiniin ang mga kamay sa ulo ni Jordan. Agad na naramdaman ni Jordan ang paghahati ng ulo habang patuloy na lumilitaw ang mga imahe sa kanyang isipan. Stop it! Damn old woman, anong ginagawa mo sa akin? Sigaw ni Jordan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang malakas na katawan at lakas, hindi siya makawala sa pagpigil ng isang matandang babae.
Napangiti ng masama ang matandang babae. Sinasalakay ko ang iyong isip. Ito ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos noon. Hindi magtatagal, ang iyong isip ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hahahan. Hindi mabilang na mga imahe ang sumilay sa isipan ni Jordan. May mga eksenang pinaglalaruan ni Jordan sina Jess at Jemmy noong mga lalaki pa lang sila. May mga eksena rin ng isang batang babae na hindi niya kilala na naglalaro ng buhangin sa isang lumang nayon. Ito ba ay pagbabahagi ng isip? Nahulaan ni Jordan na ang mukhang hindi pamilyar na batang babae na ito ay ang matandang babae sa harap niya. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malapit na koneksyon sa pagitan ng kanilang mga isip. Hindi lang si Jordan ang nakakakita ng mga eksenang ito. Ang parehong eksena ay malamang na nagpakita rin sa matandang babae. Naku, na-invaded na ako sa kanya. Alam na niya lahat ng memories ko. And her memories are also being instilled into me. Masama ang pakiramdam ni Jordan. Alam niya na ang teknolohiya sa hinaharap ay lubhang nakakatakot. Ang paglipat ng isip ay hindi isang imposibleng pantasya. At ang pamilya Handley ay tila nakatuon ang kanilang mga pagsisikap sa ganitong uri ng advanced na teknolohiya. Tumigil ka. Patuloy na nagpupumiglas si Jordan. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Ang mga larawang iyon ay patuloy na lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga eksena mula sa alaala ni Jordan ay mga bagay na naranasan na niya. Kaya walang bago doon. Ngunit sa panonood ng mga eksena mula sa mga alaala ng matandang babae, halos naunawaan ni Jordan na siya ay lumaki sa isang maliit na nayon sa hilagang kanluran ng Thea. Ang kanyang mga ninuno ay nag-aral ng masasamang sining. Ilang dekada na ang nakalilipas, isang grupo nila ang dumating sa Switzerland at kinuha ang kontrol sa mga magulang ni Lotta, na naging utak sa likod ng pamilya Schmid. Damn it! Napatay mo ang napakaraming tao mula sa pamilya Schmid. Kinokontrol mo pa ang mga magulang ni Lotta. Karapat-dapat kang mamatay. Hindi ka karapat-dapat na tawaging tao. Tiningnan ni Jordan ang mga brutal na eksenang iyon at hindi napigilan ng kanyang puso ang kirot. Ang banal na dalaga ng Switzerland ay masyadong nakakaawa. Mahigit sa kalahati ng kanyang pamilya ang namatay, at ang kanyang mga biolohikal na magulang ay ganap na kontrolado ng pamilya Handley. Gayunpaman, hindi niya nakita ang mga ito na ginagamit ang kanilang masamang pamamaraan kay Lotta. Ngumiti ng nakakaloko ang matandang babae. Magiging puppet ka na ng pamilya namin ng Handley, but you still have the mood to stand up for the Schmid family. Itong little vixen, Lotta, really charming. No wonder ang panganay kong anak ay nagpumilit na maghintay para sa kanyang coming-of-age ceremony bago kontrolin ang kanyang isip. Very good. In just half a month, on the day of Lotta's coming-of-age ceremony, ipakikita ko sa iyo sa sarili mong mga mata kung paano magiging murang alipin ng pamilya Handley ang pinakamamahal mong babae. Hahahan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Jordan kung bakit gustong tumakas ni Lotta, ang banal na dalaga ng Switzerland, mula sa pamilya sa araw ng kanyang ika-negatibo, 18 na seremonya ng pagdating ng edad. Ito pala ay nakakulong siya sa nakalipas na 18 taon. Pinalaki ng ulo ng pamilya Handley si Lotta bilang isang ordinaryong babae hanggang siya ay 18 taong gulang. Mapapasama lang siya sa araw ng kanyang ika-negatibo, 18 na seremonya ng pagdating ng edad. Malamang nalaruan lang siya nito. Sumakit ang puso ni Jordan sa pag-iisip kay Lotta, ang napakaganda at inosenteng babaeng iyon na nadumisan ng isang makasalanan at tusong taong tulad ng Handley Scum na iyon. Sa napakagandang edad na ito na 18, dapat niyang tuklasin ang mga romantikong relasyon sa kanyang mga kapantay at lumikha ng magagandang alaala kasama ang taong mahal niya. Tiyak na hindi siya dapat ay buli ng isang taong naghihintay lamang na kunin ang kanyang kabataan. Sa kasamaang palad, walang kapangyarihan si Jordan na pigilan ito. Hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niya ngayon. Samantala, pinagmamasdan ni Dragon, Salvatore, Tim at ang iba pa sa labas ng kastilyo ang kalagayan ni Jordan. Naku, may nangyari kay Mr. Jordan. Gamit ang thermal imaging, nakita ni Salvatore si Jordan na nakaluhod na may dumidiin sa kanyang ulo. Ang teknolohiya ng thermal imaging ay hindi isang bagay na lampas sa panahong ito. Ngunit ang thermal imaging device ng Steeless ay na-upgrade sa ilang aspeto. Halimbawa, ang mga larawan sa screen ay mas malinaw at mas tumpak kaysa sa iyong karaniwang thermal imaging. Kitang-kita ng isa ang mga galaw ng mga paa.
Sa totoo lang, napakalakas na ng kasalukuyang teknolohiya ng dermal imaging. 1 or 2 years ago, noong magkasama pa sina Jordan at Hailey, nag-shopping si Hailey na nakasuot ng napakaseksi na maiksing palda at may dalang Chanel bag kasama ang kanyang magandang mukha, napaka-eye-catching niya. Pagpasok pa lang nila sa mall ay biglang sumugod ang isang medyo kaawa-awang mukhang lalaki at inagaw ang mamahaling Chanel bag ni Hailey. Hindi lang iyon, hinampas pa niya ang puwitan niya. Agad namang tumakbo ang malaswang lalaking ito matapos agawin ang bag at samantalahin siya. Naka-high heel si Hailey at hindi siya makahabol. Kahit naka-sneakers siya, imposibleng mahabol ng isang patas, mayaman at magandang babae ang isang magnanakaw. Sa kasamaang palad, wala si Jordan. Kung hindi, ibinaba na niya siya sa mismong lugar. Kaya naman tumawag ng pulis si Hailey. Hinabol ng mga pulis ang magnanakaw hanggang sa isang maisan sa kanayunan. Hindi madaling makahanap ng isang tao sa malawak na cornfield. Akala ng magnanakaw ay tiyak na makakatakas siya sa mga pulis. Sa hindi inaasahan, napaka-advance ng Orlando Police. Gumamit sila ng dermal imaging technology para matukoy ang lokasyon ng magnanakaw at inaresto ito. Matapos arestuhin, iginiit ng magnanakaw na wala siyang intensyon na agawin ang bag puro lang kasi nakita niyang sobrang ganda at sexy ni Hailey kaya naging malibog siya at gumawa ng mali. Pagharap kay Hailey, lumuhod siya sa lupa at hinawakan ang kanyang high heels gamit ang dalawang kamay. Siya ay yumuko at inamin ang kanyang pagkakamali habang pinupuri ang kanyang figura. Mahigit 10 taon nang pinuri si Hailey sa kanyang kagandahan at sawa na ito. Gayunpaman, hindi siya pinuri para sa kanyang figura ng maraming beses. Si Ella ay may hindi magagapi na figura at noon pa man ay pakiramdam niya ay mababa siya sa aspetong ito. Kaya naman, sa harap ng pagmamakaawa at pambobola ng magnanakaw, talagang pinili ni Hailey na patawarin siya at hindi na ituloy ang bagay na iyon. Matapos malaman ni Jordan ang tungkol dito, sinabihan niya si Hailey na huwag nang magsuot ng ganoong kaikling palda. Kung hindi, maaaring mangyari muli ang isang bagay tulad ngayon. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Hailey si Jordan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy siyang lumabas na may suot na ultra maikling palda. Mukhang hindi siya natatakot na makatagpo ng mga pervert. Sa sandaling ito, pinapanood ni Salvatore ang dermal imaging screen at napagtanto na may nangyari kay Jordan. Agad niyang sinabi, "Dragon, kumilos tayo." Maputla ang mukha ni Dragon habang umiiling. Hindi namin alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Master. Hindi namin alam kung si Master ay may malinaw pa ring pag-isip at nakakagalaw sa kanyang kalooban. Kung sisirain namin ang kastilyo at si Master ay hindi nagmamadaling lumabas sa oras, mapapatay namin siya. Bigyan mo ako ng baril. Sa utos ni Dragon, mabilis na nagdala ng baril ang kanyang mga nasasakupan. Ang mga bala sa baril na ito ay maaaring tumagos sa mga ordinaryong dingding habang ang teleskopyo ay nakakakita sa mga dingding sa anyo ng dermal imaging. Bang! Tinutukan ng Dragon ang ulo ng matandang babae at pinaputukan. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang nangyari. Nang makarating ang bala sa panlabas na dingding ng kastilyo, bigla itong huminto sa himpapawid. Pagkatapos ay nahulog ito sa lupa tulad ng isang maliit na ibon na binaril. Ano? Nagulat si Dragon. Makapangyarihan talaga ang misteryosong pamilyang ito. Ang mga high-tech na armas ng Steelers ay walang silbi laban sa kanila. Alam ng Dragon na talagang nasa panganib si Jordan ngayon. Samantala, sa kastilyo, tumingin sa bintana ang matandang babae. Parang naramdaman niya ang bala ni Dragon. She chuckled. Hindi gaanong kabuluhan. Ang mga mekanismo ng proteksyon ng kastilyo ay nilikha 20 taon na ang nakalilipas. Ang Steelers ay hindi bumuti sa nakalipas na 20 taon. Napakawalang kwentang pamilya. Matapos kutyain ang pamilya Steele, patuloy na tinuon ng matandang babae si Jordan. Hindi nagtagal, isang eksena ang lumitaw sa kanilang isipan. Seaside, beach, damit pangkasal, bulaklak, champagne. Magkahawak kamay na lumitaw sina Jordan at Hailey sa dalampasigan. Ang isa ay nakasuot ng puting suit at ang isa naman ay nakasuot ng puting wedding gown. Bukod dyan, nariyan din si Elle na nagpaplastikan, gayon din sina Rachel at Corey na nagkasundo. Nang makita ng matandang babae ang eksenang ito, napangiti siya. Anak, ang ganda talaga ng asawa mo. Kirari, siguradong magugustuhan siya ng panganay ko.
Mahigit 70 taon na akong nabuhay at nakakita ng hindi mabilang na mga babae. Kaya niya. Mairanggo sa nangungunang tatlo. Napakaswerte mo na mapapangasawa mo ang isang walang katulad na kagandahan. Gayunpaman, pagkatapos mong maging tuta ng aming pamilya, kailangan mong ialay ang iyong magandang asawa sa aking anak. Hehe. Wala nang lakas na magalit si Jordan. Nagpumiglas siya. Iyan hindi ko asawa eh. Ngumisi ang matandang babae. How funny. Ito ay malinaw na ang seremonya ng iyong kasal sa kanya. Sino pa kaya ito kung hindi ang iyong asawa? Dahan-dahang sinabi ni Jordan, si Hailey ay ang aking dating asawa. Hindi kami kailanman nagdaos ng seremonya ng kasal. Ang eksenang iyon ngayon ay mula sa aking panaginip. Hindi ito totoo. Agad na sumigaw ang matandang babae, imposible. Sinabi ng Diyos na ang mga eksenang ibinahagi sa control ay totoo lahat. Hindi ito maaaring mula sa panaginip. Sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw sa kanilang pinagsasaluhang isipan. Nang masaksihan ng matandang babae ang eksenang iyon, natakot ang matandang babae kaya namutla ang kanyang mukha. Isang nakakatakot na eksena ang lumitaw sa isip ni Jordan at ng matandang babae. Ang matandang babae ay nakahiga sa sahig sa harap ng isang nahulog na lampara sa dingding. Madilim ang paligid tulad ng kinaroroonan ngayon ni Jordan at ng matandang babae. Nailawan ng lampara sa dingding, naliwanagan ang kalunos-lunos na tagpo ng matandang babae. Iniabot niya ang isang daliri para ituro ang isang bagay sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang mga sulok ng kanyang bibig ay may bahid ng dugo. Malinaw na patay na siya. Kakasabi lang ng matandang babae na ang lahat ng mga eksena sa pagbabahagi ng isip ay dapat totoo. Ngayon, dalawang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Ang isa ay ang kasal nina Jordan at Hailey sa dalampasigan, at ang isa naman ay ang pagkamatay ng matandang babae. Ang dalawang pangyayaring ito ay hindi nangyari. Naramdaman agad ng matandang babae na may mali. Naku! Ang mga eksenang iyon ay hindi mula sa nakaraan, ngunit sa hinaharap. Nanlaki ang mata ng matandang babae at hindi makapaniwalang nakatingin sa mukha ni Jordan. Nakatingin ito sa kanya na para bang naging ibang tao na ito. Pwede bang? Mabilis na inalis ng matandang babae ang kanyang kamay sa ulo ni Jordan at hindi na siya kinokontrol. Gayunpaman, huli na ang lahat. Matagal nang pinahirapan si Jordan ng matandang babae. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Arf! Umuwol si Jordan habang naglalabas ng napakalaking enerhiya mula sa kanyang katawan. Ay hindi. Sa wakas ay napagtanto ng matandang babae na si Jordan ay isang lubhang mapanganib na tao. Nagmamadali niyang iniunat ang kanang kamay at naglabas ng matalim na pilak na hairpin mula sa kanyang ulo. Diretso niya itong sinaksak sa ulo ni Jordan. Gusto niyang kunin ang buhay ni Jordan. Boom! Sa sandaling ito, biglang sumabog si Jordan. Ang kanyang katawan ay tila napuno ng napakalaking kapangyarihan. Isang puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at ibinagsak ang matandang babae sa dingding. Bang! Lumipad ang matandang babae at tumama sa dingding, natumba ang isang lampara na nakasabit sa dingding. Nagkataon namang lumapag ito sa harap ng matandang babae. Ang eksenang ito napansin niya kung saan dumaong ang lampara sa dingding at kung saan nakahiga ang matandang babae. Nagulat si Jordan. Hindi ba niya nakita ang eksenang ito? Ang kaibahan ay patay na ang matandang babae sa naunang eksena. Ngayon, nasa huling hininga pa siya. Iyay! Lumuwa ang matandang babae ng isang subo ng dugo. Siya ay malubhang nasugatan. Hindi siya direktang tinamaan ni Jordan. Marahil ay nakaranas siya ng backlash mula sa pagsisikap na kontrolin ang isip ni Jordan. Bagamat hindi alam ni Jordan kung anong teknolohiya ang ginamit niya para kontrolin ang isipan ng ibang tao, alam niya na kapag mas advanced ang teknolohiya, mas malaki ang panganib. Tulad ng kung paano ang lahat ay nakasakay sa bisikleta at nang maglaon ay nag-imbento ng mga kotse na maraming beses na mas mabilis kaysa sa mga bisikleta. Ngunit sa parehong oras, ito ay din ng maraming beses na mas mapanganib. Bumagsak ang matandang babae sa lupa. Bigla niyang tinuro si Jordan gamit ang kanang kamay. Nang makita ang mga kilos niya, masigurado si Jordan na maglalaro ang lahat tulad ng nakita niya. Sinabi ng matandang babae, ikaw ay isang Diyos. Dahil doon, namatay agad ang matandang babae. Bumagsak ang braso niya ngunit nakaturo pa rin ang daliri niya sa direksyon ni Jordan.
Ang kasalukuyang eksena ay eksaktong kapareho ng nakita ni Jordan noong siya ay kinokontrol ng matandang babae. Ito ay napakahimala. Nakita talaga ni Jordan kung ano ang mangyayari ilang minuto sa hinaharap. Ako ay isang diyosa. Natigilan si Jordan. Bakit nasabi ng matandang ito? Siya ba talaga ay isang Diyos? Maaaring hulaan ng mga Diyos ang hinaharap. Kung wala ang Diyos, ang 8 dakilang pamilya ay hindi magiging kasing unlad ngayon. Hinulaan ba ni Jordan ang pagkamatay ng matandang babae ngayon lang? Kung talagang isang diyosa siya, hindi kaya magiging realidad ang eksenang ikinasal sina Jordan at Hailey? Paano kung mabaril si Victoria? Magkakatotoo kaya ang mga pangyayaring ito? Mr. Jordan! Mr. Jordan! Kamusta? Biglang may lumipad na salagubang. Ang salagubang na ito ay peke at hindi totoong insekto. Nilagyan ito ng loudspeaker, kung saan nanggaling ang mga nag-aalalang tinig nina Salvatore at Tim. Siyempre, ang salagubang na ito ay imbensyon din ng pamilyang Steele. Dahil nagmamadaling pumasok si Jordan at hindi nagdala ng walkie-talkie, nakikita lang nila si Jordan sa pamamagitan ng thermal imaging screen at hindi sila direktang makausap. At kahit na ginamit nila ang upuan ng lambanog, hindi sila makakarating sa oras. Sa makatuwid, ipinadala nila ang mabilis na salagubang na ito. Sinabi ni Jordan sa salagubang, ayos lang ako. Ililigtas ko si Lota ngayon. Humanda ka na sunduin tayo anumang oras. Ang boses ni Salvatore ay nanggaling sa salagubang. Roger! Napatingin si Jordan sa bangkay ng matandang babae at napabuntong hininga. Wala siyang panahon na yon para isipin kung isa ba siyang Diyos. Kailangan muna niyang iligtas si Lota. Ang gayong maganda at dalisay na dalaga ay hindi mabahiran ng taksil na pamilyang Handley. Pagtingin sa lokasyong pinadala ni Lota, tumakbo siya papunta sa kwarto nito. Itinulak ni Jordan ang pinto at agad na nagliwanag ang kanyang paningin. Napuno ng maliwanag na ilaw, maraming kulay, iba't ibang laruan, sticker at manika ang malaking silid. Ang pakiramdam dito ay ganap na naiiba mula sa nakakatakot na vibe ng natitirang bahagi ng kastilyo. Tila hindi lubos na minamaltrato ng pamilya Handley si Lota. Hinayaan pa rin nila siyang tumira sa napakagandang silid. Gayunpaman, ipinaramdam nito kay Jordan na ang ulo ng pamilya Handley ay mas nakakatakot. Pinalaki niya si Lota na napaka-perpekto, napaka-inosente, napaka-banal. Pagkatapos, kapag siya ay 18, siya ay sisirain siya at bigyang kasiyahan ang kanyang makahayop na pagnanasa. Hindi ba't mas nakakaawa yon? Since he had groomed her into such a perfect girl, bakit kailangan pa niya itong sirain? Malaki ang silid, mas malaki kaysa sa alinmang presidential suite na napuntahan ni Jordan. 2 hakbang pasulong ang ginawa niya bago nakita ang likod ng isang magandang babae. May pink na bow ang babae sa ulo at abot bewang ang mahabang buhok. Ang kanyang figura ay kaaya-aya. Bagamat hindi siya nakasuot ng masikip na damit, kitang-kita na kakaiba ang kanyang figura. Nang marinig ng babae ang ingay ay lumingon siya. Si Lota iyon sa virtual na laro. Diyos ko ni. Hindi napigilan ni Jordan na mapaiyak sa gulat. Ang kanyang kasunod na imahe sa laro ay talagang kapareho ng kanyang hitsura sa totoong buhay. Noong una, naisip ni Jordan na tiyak na pinaganda ni Lota ang kanyang hitsura sa laro. Tiyak na mas masama ang hitsura niya sa totoong buhay. Katulad ng ilang internet celebrity, ibang-iba ang lalabas nila pagkatapos maglagay ng makeup at iba pang mga pagpapahusay. Gayunpaman, hindi ginawa ni Lota. Siya ay ganap na napakarilad. Maging sina Jessica Alba, Scarlett Johansson, at Emma Watson na pinagsama ay hindi magiging tugma para kay Lota. Hindi lamang siya maganda, ngunit ang kanyang figura ay kamangha-mangha din. Sa huling pagkikita nila sa laro, nakabikini si Lota. Halos hindi makapaniwala si Jordan na talagang sobrang exaggerated ang figure niya. Pero mayong nakita na niya ito ng personal. Hell, hindi talaga siya nagsisinungaling sa akin. Natulala si Jordan sa perpektong figura ni Lota. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang lalaking nasiyahan sa malademonyong anyo ni El noon. Si Lota ay parang isang marangal na prinsesa. Matikas at matikas ang bawat galaw niya. Tumingin siya kay Jordan at mahinang nagtanong, ikaw i. Hindi siya sigurado kung ang kaharap niya ay si Jordan o si Park Chan-young. Pagkatapos ng lahat, ang avatar ni Jordan sa laro ay hindi kung ano ang hitsura niya sa katotohanan. Binawi ni Jordan ang kanyang iniisip at seryosong sumagot, ako si Jordan. Tuwang-tuwa si Lota.
Sinunggaban niya si Jordan. Yuhi. Si Jordan ay nasa kawalan. Ni hindi niya alam kung dapat ba niyang tapikin ang magandang balikat ni Lota para suyuin ito. Si Lota ay mas bata ng ilang taon kay Jordan, kaya naintindihan na ang pagtrato nito sa kanya na parang isang batang babae. Gayunpaman, siya ay napakaganda at ganap na hindi malapitan. Hindi ito isang insulto. Ang mga ordinaryong tao lang ang madaling lapitan. Ang mga taong tulad ni Hailey at Lauren, na may malalangit na hitsura, ay likas na hindi madaling lapitan. Bilang karagdagan, ang figura ni Lota ay masyadong maganda. Hindi nangahas si Jordan na makipag-ugnayan sa kanya, natatakot na baka hindi niya maintindihan na interesado siya sa kanya. Sinunggaban ni Lota si Jordan, ang halimuyak ng isang batang babae na umaatake sa kanyang ilong. Masyadong nasasabik si Lota at paulit-ulit na sinasabi, "Salamat, Jordan. Salamat sa pagpunta mo para kunin ako. Hindi ko inaasahan na gagawin mo talaga ito. Are you okay?" Lumayo si Jordan. Nang makita ang kanyang nasasabik na ekspresyon, alam niya kung gaano siya nagdusa sa nakalipas na 18 taon. Alam niya kung gaano niya kabustong umalis sa impyernong ito sa lupa. Ngumiti si Jordan. Ang mga tao dito ay talagang mahirap pakitunguhan. Tinakot na nila si Park Chan-young. Gayunpaman, nangako akong ilalabas kita, kaya talagang gagawin ko ito. Palaging tinutupad ni Stiles ang ating salita. Napatingin si Lota kay Jordan ng may paghanga. Isang tinig sa kanyang puso ang patuloy na nagsasabi, "Halikan mo siya. Halikan mo siya. Lota, halikan mo siya." Ang pagbibigay ng iyong unang halik sa iyong tagapagligtas ay mas mabuti kaysa ibigay ito sa demonyong iyon. Samantala, hindi alam ni Jordan na may nararamdaman si Lota para sa kanya. Tutal kakakilala lang nila. Tinanong ni Jordan, "Naimpake mo na ba ang iyong mga bagahe? Pwede ka na bang umalis?" Noon lang bumagal ang pagtakbo ng puso ni Lota. Tumango siya. "Handa na ako." Lumapit si Lota at inakbayan ang kanyang backpack. Nang makita ni Jordan na backpack lang ang dala ni Lota, natuwa siya. Nagustuhan niya ang ganitong klaseng babae. Hindi tulad ng ilang mga batang babae na hindi maaaring maglakbay ng walang kahit 3 maleta. "Sige, alis na tayo." "Okay." Dinala ni Lota si Jordan sa elevator at pinindot ang buton para bumaba. Gayunpaman, hindi tumugon ang elevator. Naku, sira ang elevator. Anong gagawin natin? Lalabas ba tayo para umakyat? Naalarma si Lota. Ayaw pang lumabas ni Jordan. Nakakatakot at nakakatakot sa labas. Hindi nakabukas ang ilaw kaya hindi niya alam kung may iba pa. Nakakaramdam pa rin siya ng takot na halos mahulog sa kamay ng matandang iyon kanina lang. Hindi na kailangang umakyat sa hagdan. Wala bang mga bintana doon? Tumalon tayo sa bintana. Natigilan si Lota. Tumalon sa bintana. Alam ni Lota kung gaano kataas ang palapag na ito. Kung tumalon siya, hindi ba siya mamamatay? Kinagat ni Lota ang kanyang labi at nahihiyang sinabi, "Jordan, kahit hindi ako masaya ngayon, ayoko pang mamatay." Ngumiti si Jordan. Hindi ba naintindihan ni Lota na gusto niyang magpakamatay siya kasama niya? Hahaha, paano kaya nagkaroon ng ganitong inosente, cute at uto-uto na babae? Huwag kang mag-alala, hindi rin ako handang mamatay. Walang mangyayari kung tumalon tayo rito. Promise you. Naisip niya na bilang isang miyembro ng 8 dakilang pamilya, si Lota ay dapat magkaroon ng kaunting pag-unawa sa advanced na teknolohiya na taglay nila. Gayunpaman, tila nakakulong si Lota sa lahat ng oras na ito, at kakaunti ang nalalaman tungkol sa kapangyarihan ng teknolohiya ng 8 dakilang pamilya. Kung ito ay ang bukas isip na imaging sa virtual na laro, malamang nasasabihin niya ang isang bagay tulad ng "talon ako kung tumalon ka." Nagkusa si Jordan na hawakan ang patas at bahagyang malamig na kamay ni Lota. "May tiwala ka ba sa akin?" Tumingin si Lota kay Jordan na may nagbabagang mga mata. Nahihiya niyang nilunok ang kanyang laway at naglakas loob na sabihin, "Pinagkakatiwalaan kita. Handa akong tumalon mula sa gusali kasama ka." Tinapik ni Jordan ang maliit na ulo ni Lota at mumiti. "Patulog mong nagpapakamatay tayo. Haha, tara na prinsesa. Ihahatid kita minsan sa paglipad. Yakapin mo ako ng mahigpit." Pumunta silang dalawa sa bintana at binuksan ito. Bitbit ang kanyang backpack, niyakap ng mahigpit ni Lota si Jordan.
Hindi lamang niya ipinulupot ang kanyang mga braso kay Jordan, ikinapit din niya ang kanyang mga binti sa kanya. Halatang takot na takot siya. Ang kanyang postura at kilos ay mukhang medyo nakakatawa. Handa ka na ba? Tatalo na tayo. Binalaan ni Jordan si Lota. Pumikit si Lota, natatakot na tumingin sa ibaba. Tapos tumango siya. Ako, handa na ako. Puno ng takot ang boses niyang bata. Ngumiti si Jordan at hindi siya kinulit. Bagaman lumaki siya sa isang nakakatakot na kapaligiran sa loob ng napakaraming taon, palagi siyang pinoprotektahan. Hindi pa talaga siya nabahiran ng masasamang kuko ng pamilya Handley. Tumalon pababa si Jordan. Ah! Sa sandaling tumalon si Jordan, ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at walang tigil na lumipad sa hangin. Lota, pwede mong imulat ang iyong mga mata at tingnan mo. Hindi naman ganoon katakot. Napakaganda ng tanawin pagsusumamo ni Jordan kay Lota. Habang dahan-dahang hinahayaan ni Lots na sumilip ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa himpapawid siya ngunit hindi pa nahulog. Bukod dito, dalawang makukulay na pakpak ang tumubo mula sa likuran ni Jordan. Ah! Ang ganda ng mga pakpak. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lota at siya ay lumiwanag. Sa pag-aalalang matatakot pa rin si Lota, sinabi ni Jordan sa kanya, gusto mo bang kantahan kita ng kanta? Niyakap ng mahigpit ni Lota si Jordan. Nakaisip si Jordan ng isang kanta na tumutugma sa kasalukuyang eksena, si Kelly's I Believe I Can Neji. Naniniwala akong kaya kong lumipad. Naniniwala akong kaya kong hawakan ang langit. Sa pakikinig sa pagkanta ni Jordan, tuluyang nakalimutan ni Lota ang kanyang takot. Sobrang attracted siya kay Jordan ngayon. Hindi niya napigilan ang sarili, hindi niya napigilang halikan siya. Itutuloy na sana ni Jordan ang pagkanta nang pigilan siya ng halik ni Lota. Napakasama ba niyang kumanta? O kaya? Hindi nagtagal ang halik na ito. Pagkaatras ni Lota, umiti siya kay Jordan. Minsan mo akong hinalikan ng walang pahintulot, kaya turn ko na. Kahit ngayon lang tayo. First kiss ko yon. Isang kakaibang hangin ang umihip sa mahaba at magandang buhok ni Lota. Tumingin si Jordan sa kanya at naramdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Masyadong romantic ang moment. Bagamat walang katapusan ang malamig na hangin dito, lumilipad silang dalawa sa himpapawid, magkadikit ang kanilang mga katawan. Si Jordan ay parang isang bayani na nakalusot sa 3 antas at pumatay ng 6 na general para iligtas ang naghihirap na prinsesa. Sa napakaikling panahon, nagkaroon ng malalim na relasyon ang dalawa. Sa kanyang buhay, hindi pa nakilala ni Lota ang sinumang handang tratuhin siya ng ganoon katapat. Dahil pinaghihigpitan siya ng pamilya Handley, hindi pa siya nakipagrelasyon noon. Hindi pa siya gaanong nakipag-interact sa opposite sex. Dahil dito, hindi nakakagulat na ang kanyang mga kinakailangan para sa kanyang iba pang kalahati ay naging idealized, tulad ng mga bayani sa mga pelikula. At si Jordan ay isang bayani ngayon. Hindi nagtagal, lumipad si Jordan patungo sa Zephyr 3 kasama si Lota. Natigilan si Salvatore at ang iba pa sa hitsura ni Lota. Habang tinatanaw ni Salvatore ang parang diwata na anyo ni Lota, hindi niya napigilang maluha. Mas maganda pa ang babaeng ito kay Emily. Pinagmasdan din ni Tim ang mukha at figura ni Lota. Meron ba talagang perfection? Nang makita silang dalawa ni Lota, magiliw niyang binati. Hello! Ikinagagalak kong makilala ka. Ngumiti lang ng nakakaloko ang dalawang lalaki bilang ganti. Nakangiting nagpatuloy si Lota. Salamat sa pagtulong sa pagligtas sa akin. Dati, nagulat si Jordan nang marinig ang American accented English ni Lota. Naisip niya na baka may tutor siya sa American English. Ngayon, alam niya na ang kanyang pamilya ay kinokontrol ng pamilyang American Handley. Sa makatuwid, hindi nakakagulat ang American accented English ni Lota. Hindi interesado ang dragon sa mga kagandahan. Tumingin siya kay Jordan. Master, okay ka lang ba? Ikinaway ni Jordan ang kanyang kamay. Ayos lang. Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Kailangan na nating umalis agad. Tumango si Dragon at nag-utos. Ipasok ka agad ang stealth mode at lumipad palabas ng Switzerland ng buong bilis. Kakapatay lang ni Jordan ng isang matandang babae mula sa pamilya Handley. Kung bumalik ang kanyang anak at atakihin sila gamit ang kanilang advanced na teknolohiya, walang pagkakataon si Jordan na manalo.
20 minuto matapos lumipad si Jordan palayo sa kastilyo, bumalik sa kastilyo ang sasakyan ng Ford. Mabilis na bumaba ng sasakyan ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay hindi bababa sa 40 taong gulang, ngunit ang kanyang tunay na edad ay hindi malinaw. Siya ay may balbas at mahabang buhok na hinila pabalik sa isang tirintas. Samantalang ang babae, nakasuot ito ng itim at may matinding titig. Siya ay payat at mukhang hindi malusog. Dumating silang dalawa sa damuhan at nakita nila ang bangkay ng babaeng nakapulang damit. Pinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at walang sinabi. Agad siyang pumasok sa kastilyo at sumakay ng elevator papunta sa pinakataas na palapag. Doon niya natagpuan ang bangkay ng matandang babae. Nanay! Nabalisa ang lalaki at tumakbo para lumuhod sa harap ng bangkay ng matandang babae. Sino to? Sino ang pumatay sa nanay ko? Umungol ang lalaki. Nang makita ng babae ang bangkay ng matandang babae, ay hindi na siya nag-overact. Mahinahon niyang sinabi, titingnan ko ang mga surveillance camera. Inilabas ng babae ang mga surveillance video. Ang mga surveillance camera ng 8 pamilya ay mahusay na nakatago at napakahirap makita. Hindi malalaman ng mga ordinaryong tao kung nasaan sila. Tumayo ang lalaki at tiningnan ang video na may mabangis na ekspresyon. Nakita niya si Jordan. At narinig ang usapan ni Jordan at ng matandang babae. Sabi ng babae, "Hubby, galing talaga siya sa isa sa 8 dakilang pamilya." Pinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at naging maingat. Ang pamilya Steele, bakit sila pumunta dito? Sabi ng babae, dahil ba kay Randall Steele? Agad namang umiling ang lalaki. Impossible. Malinis ang ginawa ko sa pagpatay kay Randall Steele. Hinding-hindi nila tayo paghihinalaan. Si Randall ay kapatid ng ama ni Jordan na si Rowan. Nagpatuloy silang dalawa sa panonood ng surveillance video. Ngumiti ang lalaki. Kaya si Lota ang nagdala sa kanya dito. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang matandang babae na kinokontrol ang isip ni Jordan gamit ang kanyang mga kamay. Masyadong curious ang mag-asawa. Alam nilang pareho ang lakas ng matandang babae. Hindi siya kayang saktan ng mga ordinaryong tao at kontrolado na niya si Jordan. Paano siya namatay? Naniniwala silang lahat na may lalabas na ikatlong tao. Gayunpaman, hindi yun nangyari. Sa video, biglang sumabog si Jordan na may napakalakas na enerhiya na nagtulak sa matandang babae sa dingding. Ano? Nagulat ang mag-asawa. Narinig nilang itinuro ng matandang babae si Jordan at sinabing, "Ikaw ay isang Diyos." Gulat na gulat ang mag-asawa. Diyos? Ano ang nakita ni nanay? Bakit tinawag niyang Diyos ang batang iyon? Wala nang pakialam ang lalaki sa pagkamatay ng kanyang ina. Kinailangan ng lahat na mamatay sa huli. Siya ay mas nag-aalala tungkol sa kung si Jordan ay isang Diyos. Baka sa mukha ng babae ang katakawan. May bagong Diyos na lumitaw sa wakas. Hehe, at siya ay Amerikano. Umiti din ang lalaki. Tinulungan kami ng nakaraang deity na mag-level up mula sa isang mahinang nakakaakit na trick tungo sa isang malakas na diskarte sa pagkontrol sa isip. Ngunit kahit na ang pamilya Schmid ay ang aming puppet, hindi ko gusto ang pakiramdam ng nagtatago sa isang madilim na sulok. Gusto kong lumabas sa liwanag. Gusto kong makilahok sa pagpupulong ng 8 dakilang pamilya at pamunuan ang buong mundo kasama nila. Excited din ang babae. Ako rin. Ayaw ko sa pangit at pangit kong katawan. Ayaw kong makita ang sarili kong ganito. Niyakap ng lalaki ang babae at sinabing, nakakalungkot na namatay ang Diyos ng maaga. Namatay siya bago niya tayo matulungang malaman kung paano magpalit ng isipan. Pero ngayon, lumitaw ang isang bagong Diyos. Kung may kakayahan din siyang hulaan ang hinaharap, matutulungan niya tayo sa aspetong ito. Sa panahong iyon, hindi na natin kailangang magtago sa likod ng mga eksena at direktang sasakupin ang mga miyembro ng pamilya ng Schmid. Tuwang-tuwa ang babae. Hubby, gusto kong kunin ang katawan ni Lota. All these years, inalagaan mo si Lota sa isang perpektong babae. Perfect siya sa napakagandang figure. Pagkatapos kong kunin ang katawan ni Lota, pagsilbihan kitang mabuti. Tiningnan siya ng lalaki ng masuyo at tumango. Okay, at ako na ang bahala sa katawan ng ama ni Lota. Sa gayon, maaari na tayong pumunta kung saan man natin gusto at gawin ang anumang gusto natin. Lota.
Sa sandaling ito, biglang napagtanto ng lalaki na dahil nandito si Jordan para hanapin si Lota, baka nakaalis na siya. Sure enough, nang sumugod sila sa kwarto ni Lota, wala itong laman. Ah! Damn Jordan, pinatay mo ang nanay ko at ninakaw mo ang babaeng 18 taon kong inaalagaan. Ilang taon ko nang inaalagaan si Lota para ma-enjoy ko ang perpektong nilikha ko kapag 18 na siya. Pero sinira ni Jordan ang lahat. Jordan, lilipulin kita. Nakakatakot ang masasamang mukha ng lalaki. Binasag niya ang mga gamit sa kwarto ni Lota. Hinawakan ng babae ang braso ng lalaki at sinabing, "Hubby, kahit na kinuha ni Jordan ang unang pagkakataon ni Lota, hindi mo siya mapapatay. Isa siyang Diyos." Masungit na sinabi ng lalaki, paano kung isa siyang Diyos? Halatang hindi pa natatanto ni Jordan ang kanyang kakayahan. Kung hindi siya halos makontrol ni nanay. Tumango ang babae sabay ngiti ng masama. Tama. Magagamit natin ang pagkakataong ito para hulihin siya at gamitin para sa ating layunin. Huminahon ang lalaki at sinabing si Jordan ay mula sa isa sa 8 dakilang pamilya. Hindi magiging madali ang paghuli sa kanya. Gayunpaman, tumawag ang pamilya Park kanina at hiniling sa pamilya Schmid na pumayag na paalisin ang mga Steele sa panahon ng mahusay na pagpupulong sa loob ng 2 buwan. Hiniling ko na sa ama ni Lota na sumang-ayon. Sa sandaling ma-kick out ang mga Steele at ang kanilang advanced na teknolohiya ay makukumpiska mula sa isang sanggol, madaling makuha si Jordan. Ngumiti ang babae. Mula sa mga surveillance camera kanina lang, parang nandito na rin ang pamilya Park. Mukhang may nahulaan sila tungkol sa pamilya Schmid. Ngumuso ang lalaki. Hindi ako natatakot. Ipapatawag ko sa ama ni Lota si Park Sang-joon. Si Park Sang-joon ay isang matalinong tao. Kahit napagtanto niyang may mali, hindi niya sasabihin sa ibang pamilya para sa benepisyo. Kung ano ang sinasabi ng pamilya Steele, may maniniwala ba sa kanila? Ang lalaki ay tumingin sa labas ng bintana sa kalangitan sa gabi at bumulong sa sarili, Jordan, hahayaan kitang masiyahan sa Lota sa loob ng 2 buwan. Kunin mo ito bilang iyong gantimpala sa pagtatrabaho para sa akin sa hinaharap. Sa Zephyr 3, tinawag ni Jordan si Charleston. Lolo, nagpunta lang ako sa Switzerland at nakatagpo ng maraming kakaibang bagay. Kaya ang pamilya Schmid. Isinalaysay ni Jordan ang kanyang nakita at naranasan sa kastilyo. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanyang lolo na maaaring siya ay isang Diyos. Itinuro sa kanya ng kanyang lolo na hinding-hindi niya dapat ibunyag ang lahat sa sinuman maging sa pamilya. Bukod dito, hindi sigurado si Jordan kung siya ay isang Diyos. Gusto niya muna itong kumpirmahin. Isa pa, nag-aalala si Jordan na baka saktan siya ni Jesse at ang kanyang mga asawa kapag nalaman niya ito ngayon. Nagulat si Charleston sa kwento ni Jordan. Ano? Ang pamilyang Schmid ay kinokontrol ng mga Amerikano. Hindi nakakagulat na ang pamilyang Schmid ay bihirang lumitaw sa lahat ng mga taon na ito. Iniisip ko kung ano ang kanilang ginagawa. Ang pamilyang Handley. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa pamilyang ito. Narinig kong binanggit ng lolo mo sa tuhod ang ilang pamilyang okultismo noong bata pa ako. Totoong makapangyarihan sila, ngunit hindi sila matuwid. Hindi ko inaasahan na mahihiram nila ang tulong ng isang Diyos-Diyosan para pagbutihin ang kanilang masasamang pamamaraan. Hindi lamang ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga, ngunit kaya rin nilang kontrolin ang isipan ng mga tao. Nakakatakot. Bilang isa sa 8 dakilang pamilya, ang pamilyang Schmid ang may pinaka-nakakagulat na teknolohiya at kapangyarihan sa mundo, ngunit sila ay naging mga alipin. Jordan, kailangan mong mag-ingat. Nakapatay ka ng miyembro ng pamilya Handley. Siguradong maghihiganti sila sa iyo. Sinabi ni Jordan, alam ko, lolo. Mag-iingat ako. Mayroon akong napaka-advanced na teknolohiya at hindi magiging madali para sa kanila na mahuli ako. Nag-aalala ako sa iyo, lolo. Sinabi ng matandang babae na yon na walang sinuman mula sa 8 dakilang pamilya ang maaaring mabuhay ng lampas sa 80 taong gulang. Sinabi niya na hindi mo matatakasan ang kapalarang ito. Natatakot ako na totoo ang sinabi ng matandang babae na yon. Subukan mo ring manatili sa tahanan sa susunod na taon. Kailangan mo ring alagaan ang kalusugan sa susunod na taon, Jesse at ako. Ay pupunta sa susunod na dakilang pulong. Humalakhak si Charleston. Masayang-masaya si lolo na nag-aalala ka sa akin. Tama.
Walang sinuman mula sa 8 dakilang pamilya ang mabubuhay ng lampas sa 80 taong gulang. Kahit na ang Diyos ay walang kataliwasan. Kung gusto ng langit na mamatay ako, may mangyayari kahit na nasa bahay ako. Nasa mabuting kalusugan ako ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala. Ngayong alam na natin ang mga sikreto ng pamilyang Park at Schmidt, maganda kung malalaman din natin ang mga lihim ng pamilya Miyamoto. Sa panahong iyon, magiging kumpiyansa na akong lalabanan sila sa dakilang pagpupulong. Sinabi ni Jordan, "Lolo, huwag kang mag-alala. Talagang malalaman ko ang sikreto ng pamilya Miyamoto sa lalong madaling panahon." Si Charleston ay labis na nasisiyahan. "Jordan, palagi kang paborito kong anak. Ang iyong talento ay higit na namumukod tangi kaysa sa iyong 2 kapatid. Ang pamilya Steele ay ibibigay sa iyo maya-maya." Walang gaanong masasabi diyan, kaya agad na ibinaba ni Jordan ang tawag. Makalipas ang ilang oras, dumating ang eroplano sa kabisera. Pagkababa nila ng eroplano, masayang tumalon si Lota. "Hindi pa ako nakapunta sa VS. Madalas kong pangarap na makapunta sa bansang ito." Tuwang-tuwa si Lota. Kahit na siya ay Swiss, marami siyang alam tungkol sa VIA. Marami na siyang nabasa tungkol sa kultura, sa mga sikat na pasyalan, sa masasarap na pagkain. Nangako si Jordan na ilalabas niya ito para magsaya pagdating sa kabisera. Gayunpaman, hindi siya maiuwi ni Jordan. Napakaganda talaga ni Lota. Kung iuwi niya ito, siguradong magsiselos sina Victoria at Lauren. Kahit na tinatrato ni Jordan si Lota bilang kanyang nakababatang kapatid na babae at walang anumang maling pag-isip tungkol sa kanya hanggat hindi siya nakasuot ng bikini. Sabi ni Jordan, "Lota, pumili ka ng villa. Regalo ko sa iyo ang isang villa." Ngayong nailabas na ang mga ari-arian ni Jordan, magagamit niya ang kanyang pera ayon sa gusto niya. Gayunpaman, umiling si Lota at sinabing, "Ayokong tumira sa villa o mansyon. Pagod na ako sa mga ganoong lugar. Gusto kong manirahan sa isang lugar na may mas karaniwang vibe." Common vibe. Kumulot ang noo ni Jordan at sinabing, "Gusto mo bang ayusin ko na manatili ka sa isang mid-range na hotel?" Mariing tumango si Lota. "Gusto ko ang ganoong lugar. Gusto kong makihalubilo sa maraming ordinaryong tao. Gusto ko silang makausap." "Sige, mananatili ka sa Hampton Inn kung ganoon." Nag-book si Jordan ng kwarto para sa kanya sa kanyang telepono. Pagkarating sa Hampton Inn, bumili si Jordan ng ilang murang damit para kay Lota. Ang mga damit na dala niya ay pawang mamahalin at custom-made. Sa ganoong ordinaryong lugar, mas mabuting magsuot ng mas karaniwang kasuotan. Sa gabi, inilabas ni Jordan si Lota para kumain. Ang nakakagulat na gana ni Lota ay nagulat kay Jordan. Napatingin si Jordan kay Lota na sarap kumain ng hotdog. "Lota, kapag ganito ka kumain, tataba ka na wala pang 1 buwan." Agad namang tumigil ang kanang kamay ni Lota na nakahawak sa hotdog. "Ayaw mo ba sa mga matatabang babae?" Hindi maintindihan ni Jordan kung bakit mahalaga ang kanyang opinyon. "Ako." Sa pag-iisip ng masasakit na karanasan na dinanas ni Lota sa paglipas ng mga taon, naawa si Jordan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Lota ay pinalaki upang maging isang laruan para sa masamang pamilya ng Handley. Siya ay inayos na maganda, inosente at nagtataglay ng perpektong figura. Dati, ginamit ni Jordan ang psikolohiya upang pag-aralan na ang isang makatarungan, mayaman at magandang babae na tulad ni Lota ay hindi posibleng magkaroon ng isang perpektong figura tulad ni Elle. Dahil sa katayuan niya, hindi niya kailangang pasayahin ang sinumang lalaki. Ngayon lang niya naintindihan na ayaw din nitong mapanatili ang ganoong perpektong figura. Ang masamang pamilyang Handley ang nagpilit sa kanya na maging perpekto sa lahat ng paraan. Tiyak na pinakain niya si Lota ng maraming papaya noong siya ay 14 na o 15 taong gulang. Siyempre, ang papaya ay isang halimbawa lamang. Bilang isa sa mga pinaka-advanced na pamilya, malamang na mayroon silang lahat ng uri ng mga gamot at pamamaraan upang matulungan si Lota na umunlad ng maayos. Alam ni Jordan na talagang hindi pinapayagan si Lota na kumain ng kahit anong gusto niya, tulad ng mga babaeng celebrity na yon. Kaya naman, sinabihan siya ni Jordan na magpahinga at kumain hanggat gusto niya. Kahit gaano pa siya tumaba, mas mahalaga ang maging masaya. Nang marinig ang mga salita ni Jordan, ngumiti ng husto si Lota. Nang ngumiti siya, para siyang Disney princess on the run. Bagamat nakasuot siya ng ordinaryong damit sa mga karaniwang lansangan, hindi maitago ang kanyang marangal na aura. Pagkatapos ng hotdog, dinala ni Jordan si Lota para kumain ng tacos.
Ang mga tacos ay napuno ng inihaw na karne ng baka, keso, salsa at guacamole. Si Lota ay hindi presi at ginamit ang kanyang mga kamay upang kainin ang magulo tacos, paghuhukay sa sarap at sinag sa kanyang mukha. Lubhang nasiyahan si Lota sa masarap na tacos. Napakasarap. Walang tigil ang pagkain ni Lota. Ngumiti si Jordan sa kanya. Sa sandaling ito, nakuha ni Lota ang atensyon ng dalawang binata sa edad na 20. Ang isa sa mga lalaki ay may mga tatoo sa kanyang mga braso. Bulong niya, "Hoy, tingnan mo iyang dilag dyan. Nakakakain talaga siya." 5 buong taco lang ang kinain niya. Ang isa pang lalaki ay nag-scroll sa kanyang TikTok at hindi napansin sina Jordan at Lota. Kaswal niyang sagot, siya sinong babae ang hindi mahilig kumain? Ano ang espesyal doon? Huwag mo akong i-distract sa panonood ng mga kagandahan ng TikTok. Umiti ang may tatoo. Peke lahat ng nasa phone mo. Kapag nakita mo sila sa personal, mas pangit ang bawat isa kaysa sa isa. Tignan mo yung nasa tabi. Mukha siyang European at ang ganda talaga. Oh! Napukaw ang interes ng lalaki. Napasulyap siya sa mesa ni Jordan at agad na napabulalas, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na may ganoong kagandahan dito? At ginamit mo ang salitang beauty para ilarawan siya. Not good enough. She is of King Heavenly Angel. A stunner. A stunning European goddess. Humigop ng beer ang lalaking may tatoo. Exaggerating ka. May mga babaeng American celebrity na mas gorgeous at sexy. Like Angelina Jolie. Walang imik ang lalaki. Ano ba ang alam mo? Talagang 1 in a million ang ganyang babae. Kisay. Ang ganda talaga niya at ang ganda ng figure. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kinukulit niya ang mga tacos na yon na para bang ilang araw siyang hindi kumakain. Umiti ang may tatoo. Obvious naman na walang pera ang babae. Tignan mo damit niya. Ang isa pang lalaki ay maingat na pinalaki ang kasuotan ni Lota. Nakasuot siya ng kaswal na kasuotang pang sports, lahat ay walang anumang mga pangalan ng tatak. Buti na lang mahirap. Mahilig ako sa mga babaeng mahirap at maganda. Isang masamang ngiti ang ibinigay ng lalaki na para bang may plano. Makalipas ang 20 minuto. Naglakad sina Jordan at Lota pabalik sa Hampton Inn pagkatapos nilang mabusog. Burp. Hindi napigilan ni Lota ang pagpapakawala ng dumighay. Hindi napigilan ni Jordan ang tumawa. Kung alam ng mga magulang mo na sobrang bilib ka sa American fast food, siguradong pagtatawanan ka nila sa pagiging inutil mo. Sa pagbanggit ng kanyang mga magulang, medyo nalungkot si Lota. Naisip ni Jordan ang kalunos-lunos na pinanggalingan ni Lota at inabot niya ito upang hawakan ang kanyang maliit na kamay. Inaalon niya ito. Lota, alam ko ang tungkol sa mga magulang mo. Nagulat si Lota. Ginagawa mo? Tumango si Jordan. Sa pagbabalik, nakita kong tuwang-tuwa ka sa pagtakas, kaya wala akong oras na tanungin ka. Ang dami mong alam tungkol sa pamilya Handley. Ano ang mga pangalan nila? Sabi ni Lota, wala akong masyadong alam. Ang alam ko lang ay Sean ang tawag ng matandang babae sa kanyang anak. Sean Handley dapat ang pangalan niya noon. Nakakatakot talaga siya. Palagi niya akong niningitian, pero ang ngiti niya ay napakasama at nakakatakot sa akin. Sinabi niya na isasama niya ako sa aking 18 ni coming of age ceremony. Buti na lang nailigtas mo ako. Kung hindi, nailigtas ako Sandaling nag-isip si Jordan. Si Sean Handley ay dapat maging bahagi ng mag-asawang umalis sa Ford na sasakyan bago pumasok si Jordan sa kastilyo. Tinanong ni Jordan, may asawa ba siya? Ano ang pangalan niya? Sinabi ni Lota, ang kanyang asawa Sasagot pa lang si Lota, may biglang sumulpot na 2 figura sa harapan nila at humarang sa daan. Sila yung mga lalaki kanina sa taco shop. Nakangiting tumingin kay Jordan ang may tatoo. Yo, young couple, saan kayo pupunta? Sa isang hotel. Nakarating na sina Jordan at Lota sa entrance ng Hampton Inn. Ngumiti ang isa pang lalaki kay Lota. Beauty, napakawalang kwenta nitong lalaking katabi mo. Dinala ka lang niya sa isang basurang hotel tulad ng Hampton. Bakit hindi ka sumama sa akin? Bibilhan kita ng Louis Vuitton ng mga gamit at hahayaan kang manatili sa isang 5-star hotel. Galit na galit si Jordan.
Pero hindi dahil sa provocation nila. Masasabi ni Jordan sa isang sulyap na ang dalawang brats na ito ay ignorante at walang kakayahan. Wala silang pera o kakayahan. Hindi naman sila naging banta. Nagalit siya dahil ang dalawang basurang ito ay nakagambala sa kanilang mahalagang pag-uusap. Magwala ka kung ayaw mong mamatay. Galit na sabi ni Jordan. Galit na galit ang lalaking may tatoo. Oh, you little brat. Masyado kang mayabang. Sa tingin mo ba ay napaka-cool mo sa pag-pick up ng isang babaeng European? Pinahiya mo kaming mga lalaking Amerikano sa pagdadala sa kanya sa isang masamang hotel tulad ng Hampton. Bibigyan kita ng $200 para makuha natin ang babaeng ito. Kung hindi, bang! Sinipa ni Jordan ang lalaking may tatoo sa lupa. Malakas na sipayon at napahawak sa tiyan ang may tatoo. Masakit ang kanyang ekspresyon at nahihirapan siyang huminga. Galit na galit ang ibang lalaki. You're courting death. This is the capital. Kahit ako ay hindi maglalakas loob na bugbugin ang isang tao. You actually dare to hit my friend. Let me tell you, we will never let you go without compensation. You need to call up isa $0,000. Bang! Walang ibang salita, sinuntok ni Jordan ang mukha ng lalaki bago ito mahinahong nagtanong, magkano ang halaga ng suntok na ito.